Nakapaglakbay ka na sa mundo ng Shendiao. At ikaw ay naging paboritong disipulo ni Qiu Chuji ng Quan Zhenjiao, si In Ziping. Upang maiwasan ang kahit anong ugnayan kay Xiaolong, naging tampulan ka ng panlalait bilang Dragon Knight. Nananatili ka sa Quan Zhenjiao. Tutok na tutok sa iyong pagsasanay. At ito ay tumagal ng 20 taon. Ngayon, ang iyong lakas ay umabot na sa rurok ng kasalukuyang mundo ng martial arts. Kalagayan sa innate. Ito ay ang antas ng 5 kakaibang sikat sa Central Plains. Akala mo na sa kasalukuyan mong lakas at pag-isip. Kaya mong labanan ang alindog ni Xiaolong Nu. Pero kahit gaano ka pa mag-ingat, sa huli ay nadapa ka pa rin. Ang nagpasira sa iyo ay hindi si Xiaolong Nu, kundi ang kanyang nakatatandang kapatid na si Xilian Xianzi, Limo Chou. Pero iyon ay usapin na lang sa hinaharap. Noong una kong dumaan dito, natatakot ka. Ngayon, ang panahon ay puno ng katiwalian sa palasyo ng Southern Song. Ang mga dayuhang bansa ay nakatingin ng matalim. Lahat ay nagsasabi na malapit ng sumiklab ang kabuluhan. At mas masahol pa, nalaman mong tawag sa iyo ay Yin Ziping. Nakatira ka sa Yinjia Village sa ilalim ng Mount Songnan. Pagkatapos ay inatake ng mga tulisan ang Nayon. Nawasak ang Nayon. Nawala rin ang iyong pamilya. Buti na lang, si Qiu Chuji mula sa Quan Zen Sect ay umuwi sa bundok dahil may lakad. Napadaan at nakatulong sa inyo. Dinala ka niya pabalik sa Quan Zen Sect. Dito ka mas lalong nag-alala. Dati ay hindi ka pa sigurado. Akala ko aksidente lang. Ngayon, sigurado na ako. Nakalipat siya sa panahon ng Esidyo. Kahit na pinalitan ni Lolo Jin si In Ziping ng pangalan na Zen Zibing, hindi mo alam kung may ganitong tao sa mundong ito. At hindi ka rin sigurado kung mangyayari ito sa'yo. Nabigla kang magugustuhan si Xiaolong Nu sa Tomb of the Living Dead. At magagawa mo ang mga hayop na bagay na yon. Kailangan lang maglakad ng isang hakbang at maghintay. Matapos mong magpa-eskolar. Si Qiu Chuji ay iniwan ang mga lihim na manual ng martial arts at mga klasikong Taoist. Ibinigay kanya kay Yang Ziwangchu, isang tagapagturo sa loob ng paaralan. Samantala, pumunta siya sa Dadu upang turuan si Yang Kang ng personal. Kahit na nagsasawa ka. Pero hindi ka masyadong nag-aalala. Dahil sa sandaling maabot mo ang kabuang tunay na paraan ng kaluluwa sa lihim na manual. Nakita mo sa isipan mo ang panel ng kasanayan sa martial arts. Paglago ng kasanayan, nakadepende ito sa kahirapan ng pag-aaral ng martial arts at sa iyong pagsisikap. Sinasabi sa iyo ng mga nakaraang karanasan. Sa isang martial arts, napakahalaga ng inner strength. Ang inner strength ang pundasyon ng lahat. Kaya hindi ka agad natuto ng espada. Mga panlabas na kasanayan tulad ng Qinggong. Pagsusumikap sa tunay na puso ng Kung Fu. Noong nagsimula akong mag-aral, mabilis akong natuto. Ang aking kasanayan ay mabilis na tumaas. Sa loob lamang ng 2 buwan, umabot na ako sa 50. Ngunit pagkatapos ay bumagal na ang progreso. Kumpleto akong naglaan ng 1 taon para umabot sa 60. Matapos ang 1 taon ng pagsubok, nalaman mo na ang ugali ng kasanayan sa panel. Kaya't hindi ka na masyadong nagtuon sa tunay na pamamaraan. Sa halip, nagsimula kang magsanay sa tunay na pamamaraan ng pag-atake. Tunay na pamamaraan ng kamay at mabilis na paggalaw. Tunay na 7 anak. Kadalasan, isa lamang ang natitira sa paaralan upang pamahalaan ang mga gawain. Pamahalaan ang mga gawain. Ang iba naman ay magpa-practice ng mag-isa. O di kaya'y maglalakad sa mundo, tumutulong sa iba. Walang si Qiu Chuji dito. Ang ibang mga guro at tita ay nakikita kang may magandang ugali. Walang pakialam sa mundo. Maganda ang pakikitungo mo sa mga kapwa mo. Kaya hindi ka pinipigilan. Karamihan ay pinapayagang mag-isa, hayaan kang mag-practice ng malaya. Pagkatapos ng taon, bumalik si Wang Chui na may dala-dalang isang binatilyo, na ang pangalan ay Zhao Zijing. Lumipas ang 1 taon pa. Bumalik si Qiu Chuji kapag may oras. May dalang isa pang binatilyo, na ang pangalan ay Zen Zibing. At ipinasa mo siya sa akin para magturo bilang iyong stand-in na guro. Nang makita si Zen Zibing, naramdaman mong bumaba na ang bigat sa puso mo, na ikaw at si Zen Zibing ay sabay na umiiral. Kaya ang posibilidad na magustuhan si Xiaolong ay tiyak na kalahati. Sinasabi ko nga, nagtataka ka kung ano ang hitsura ni Xiaolong, kung gaano siya ka-refreshing at kakaiba. Na para bang siya ay isang diwata. Ngunit ayaw mo talagang maging isang Dragon Knight. Ayaw ko talagang magkaroon ng emosyonal na koneksyon sa kanya. Saan man, sa libro man o sa dula. Napaka-spiritual ni Little Dragon Girl. Maaaring tingnan mula sa malayo, ngunit huwag galawin. Iyon ang pinakamainam. Pagkatapos ng mahigit 10 taon, kadalasan ay nasa Quan Zen School ka. Tahimik na pinapanood ang mga alon ng mundo. Noong panahong iyon, ikaw ay nag-aral ng mabuti at nagpunyagi. Tunay na pamamaraan, tunay na puso, tunay na pamamaraan ng kamay at kasanayan sa magaan na paggalaw ay umabot sa 80. Ang lakas ay umabot na sa ganap na estado ng huli. Kasing daling na ni Guro Qiu Chuji. Ngunit walang nakakaalam nito. 3 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang laban sa Huashan. Nakuha ni Gu Jing ang titulong pinakamagaling sa mundo. Nabaliw si Ouyang Feng. Pagkatapos ay namatay si Yang Kang. Bumalik ang 7 disipulo ng Quan Zen sa Quan Zhenjiao. Nakatutok ang 3 pintuan sa pagtuturo sa mga disipulo. Nagtatangkang palaganapin ang Quan Zhenjiao. Hanggang sa ngayon, naitaguyod mo na ang espada ng Quan Zhenjiao. Inner strength, palm technique, lightness skill has been practiced to level isang daan, full mastery. Strength has also reached the peak of today's martial world. Innate realm, comparable to the 5 wonders of Central Plains. Today, you are cultivating on the top of Mount Songnan. Not long after, junior brother Zhao Zijing came to deliver a message. Sinasabi na may utos ang punong guro na si Qiu Chuji, na kailangan mong magmadali papunta roon. Sa mga oras na ito, si Zhao Zijing ay tila matino pa. Hindi pa nagkakaroon ng mga hindi nararapat na isipin. Hindi mo rin siya pinansin kailanman. Kahit na sa hinaharap, tulad ng sa orihinal na kwento. Gagawa siya ng mga bagay na makakasira sa reputasyon ng Quan Zen Sect. Para sa iyo, ito ay isang maliit na bagay lamang na kayang baliwalain. Huwag masyadong mag-alala.
Sa ngayon, hindi na rin nagsasalita. Walang nakikitang galaw. Nasa kalagitnaan na siya ng paglipad. Patungo sa Zongyang Palace. Sa loob ng Zongyang Palace. Sa oras na ito, hindi lang si Qiu Chujin na siyang leader ng paaralan ang naroroon. Kahit si Hao Datong na nakasara sa kanyang silid ay nandito rin. Wang Chu, Sun Buer, Liu Chuxuan ay narito na rin lahat. Pagpasok mo sa Zongyang Palace, nakita mong kumpleto ang 7 tunay na anak. Mas lalo kang naguguluhan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nila pinatawag ang mga nagtatago sa pag-aaral? Ziping, halika, halika. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Matapos ang karanasan ni Qiu Chuji kay Yang Kang, nasiyahan siya sa iyong mapagpakumbabang ugali, at sa iyong tamang pag-ugali, at sa iyong kaakit-akit na anyo, na labis niyang ipinagmamalaki. Ang ilang mga nakatatandang kapatid sa tabi mo ay labis na humahanga sa iyo bilang kanilang disipulo. Dagdag pa rito, ang mga disipulo sa ibaba ay talagang humahanga sa iyo. Dahil dito, nakuha mo ang iyong kasalukuyang katayuan sa Quanzhen Sect. May mga bagay ang guro, ngunit mangyaring ipag-utos. Tiyak na gagawin ng disipulo ang lahat ng makakaya. May balita na dumating. Nais muling umatake ng mga Monggol. Nakahanda na si Gu Jing at Huang Rong sa Xiangyang. Mula pa sa aming guro na si Chongyang sa Quanzhenjiao, ay inako na ang tungkulin na protektahan ang pamilya at bayan. Kaya't hindi kami maaaring umupo at manood lamang. Sa mga taong ito na ikaw ay nag-aral sa bundok. Hindi ka bumaba. Alam ng guro na hindi mahina ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya't nais kong dalhin mo si Zichang at ang iba pang mga disipulo patungong Xiangyang upang tumulong. Napansin ni Qiu Chuji mula sa iba't ibang detalye na hindi mo kailanman ginamit ang buong lakas mo kapag nakipaglaban sa mga kapwa mo disipulo. Halatang nagtipid ka. Nahulaan niya na hindi mahina ang iyong kakayahan sa martial arts. Siyempre, isa ka ng first rate o kahit naganap na natutunan. Ang ganap na natutunan ay itinuturing na isang mahusay na tao sa mundo ng martial arts. Walang 5 kampeon na lumabas. Maaari kang makapunta kahit saan sa mundo. Tungkol sa likas na kakayahan, hindi kailanman naisip ni Qiu Chuji. Ziping, sa mga nakaraang taon bilang disipulo ng Quanzhen, ang mga ginawa mo ay aming nasaksihan. Panahon na para bumaba sa bundok at maglakbay. Ang nagsasalita ay si Sun Buer, ang tanging babae sa 7 anak ng Quanzhen. Wang Chu, Hao Dato, Liu Chuxuan ay nagkakaisang tumango. Ito ang kanilang pinagsamang napagkasunduan. Sa biyahe mo sa Xiangyang, ikaw ang pinadala. May layunin din itong magpalakas para ipakita ang iyong sarili kay Gu Jing, Huang Rong at sa mga tao sa mundo ng martial arts na tutulong sa iyo. Maaaring nasabi na rin sa buong mundo na may tagapagmana ang tanggol na pagsasanay. Ikaw ay nagbago ng iyong isipan at nauunawaan mo na ang layunin ni Qiu Chuji at iba pa. Ito ay para maghanda sa iyong pag-ako sa posisyon ng leader sa hinaharap. Bagamat nakararamdam ka ng kaunting abala, hindi mo masyadong gustong bumaba ng bundok. Ngunit ang mabuting hangarin ng iyong master at uncle ay hindi mo nais na talikuran. At saka, talagang interesado ka rin kina Gu Jing at Huang Rong. Noong nakaraan, nagpunta na ang dalawa sa Zhongnan Mountain. Ngunit ayaw mong makasagabal noon. Sinadyang umiwas. Walang masyadong malalim na ugnayan. Ngayon, pareho silang tanyag na mga tao. Hindi ko alam kung gaano sila kaambisyoso. Ziping, kausapin mo ang guro mo ng maayos. Ano na ang iyong antas ngayon? Si Qiu Chuji ay palaging may pagkakasala sa iyo. Simula nang maging guro, hindi ka na niya masyadong inasikaso. Lahat ng isip niya ay nakatuon kay Yang Kang. At sa huli, mali pa ang kanyang naituro. Nang bumalik siya, nais niyang gampanan ang tungkulin ng guro. Ngunit natuklasan niyang hindi na kailangan. Natutunan mo na ang buong kizen na martial arts. Dahil sa pagkakasala sa puso. Medyo nag-aalala si Qiu Chuji. Sa wakas, ang digmaan sa larangan ay hindi katulad ng labanan sa mundo ng mga martial arts. Ito ay isang lugar na kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Tumingin din si Wang Chui at iba pa sayo. Sila rin ay nagtataka kung ano talaga ang kakayahan ng batang disipulo na ito. Noon, nais nilang subukan ito. Ngunit bilang guro, hindi nagsalita si Qiu Chuji. Hindi rin naman sila pwedeng manghimasok. Ngayon, tinanong ni Qiu Chuji. Maaari na ring masagot ang isang pagdududa sa isip. Medyo nagulat ka ng kaunti. Hindi mo inasahan na tatanungin ito ng guro. Ngunit narinig mo ang pag-aalala sa kanyang mga salita. Umiti ka ng bahagya. Hindi ka na nagdagdag pa. Ngayon ay nag-ehersisyo. Ang tunay na enerhiya sa loob ay umaagos. Ang likas na ki ay pumapalibot sa katawan. May matinding otoridad. Guro, ang aking disipulo ay umabot na sa likas na estado 2 taon na ang nakalipas. Ngunit patuloy na itinuro ng guro na dapat maging mapagpakumbaba at huwag magmadali. Huwag maging mapagmataas. Kaya hindi ko na ipaalam sa master at sa ilang mga shushu. Sana'y patawarin niyo ako. Nang makita ang eksenang ito, nabulabog si Qiu Chuji. Nabulabog si Wang Chui. Si Hao Datong. Si Sun Buer. Lahat sila, sina Liu Chuxuan, ay naguluhan. Ang likha ng likas na enerhiya na nakapaligid sa iyo ay patuloy na umaatake sa kanilang mahihinang nerbiyos. Halos mawalan ng kontrol sina Hao Datong at Liu Chuxuan. Nang makabawi, si Qiu Chuji ay tumingin sa iyo at nagkomento. Sa totoo lang, inisip na ng guro na mataas na ang iyong kakayahan. Ngunit hindi inaasahan sa huli ay naisip pa rin ito ng mababa. Ziping, talagang binigyan mo si Master at ang ilang mga shishyo mo ng isang napakalaking sorpresa. Mukhang sa pagpunta natin sa Xiangyang, hindi na ako kailangang mag-alala. Si Zichang at ang iba pa ay ikaw na ang bahala. Wala nang masabi si Qiu Chuji. Sa ngayon, puno ng pagmamalaki ang puso ko. Unang kalikasan, mayroon siyang mga disipulo. Pagkatapos mong tanggapin ang misyon, agad na idineklara ni Qiu Chuji na magtatago siya sa isang lihim na lugar. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ang dahilan. Wang Chu, Hao Datong, Liu Chuxuan, si Sun Buer ay pareho lang ang iniisip. Pero kailangan pa rin may isang tao na mag-aasikaso ng mga bagay sa paaralan. Sa huli, si Wang Chui pa rin ang nagako ng lahat.
Si Wang Chuyi ay tinanggap na lang ang kapalaran. Pakiramdam niya ay parang siya ay nagniningning. Samantalang yung apat na iba ay iniisip lang ang kanilang mga kapwa manggagawa. Siya ay halos isang huwara ng kabutihan. Dapat siyang maging inspirasyon sa buong Zenzen. Pagkatapos niyang tanggapin ang gawain, nagsimula kang pumili ng mga disipulo na bababa sa bundok. Ang paglalakbay na ito patungong Xiangyang ay para tumulong sa pagtatanggol ng lungsod. Hindi mo balak dalhin ang masyadong maraming tao. May mga sundalo sa Xiangyang. Sapat na ang bilang ng tao. Kahit na hindi sapat. Kahit na ang buong Quanzhenjiao ay lumabas, kaunti lang ang mayambag nito. Kaya't mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. At higit pa, ang labanan ay mabilis na nagbabago. Kapag hindi ka nag-ingat, maaari kang mawalan ng buhay. Wala kang katiyakan na maibabalik ang lahat ng tao ng buo. Lahat ay ligtas na makakabalik. Sa huli, ang pinili mo ay mga disipulo mula sa ikatlong henerasyon na may mataas na kakayahan. Hindi na natin pag-uusapan ang mga nangungunang antas. Sa pinakamababa, nakarating sila sa pangalawang antas. Tanging si Li Zichang ang palaging hinihiling na isama ni Qiu Chuji at iba pa. Sa mga araw na ito, siya lang na junior brother ang tumutulong sa iyo sa mga gawain. Sa kabuuan, nagdala ka ng 20 tao. Kasama ang sarili mo, kabuang 21. Noong araw din iyon, umakyat kayo sa bundok papuntang Xiangyang. Sa loob ng 5 araw, naranasan ng grupo ang kaguluhan sa pagtatapos ng dinastya. Ang mga tao ay nawawalan ng tahanan. Hindi sila tumatakas, kundi nasa daan sila ng pagtakas. Maraming napilitan na maging mga bandido, gamit ang buhay ng iba para lang makaligtas. Paggabi na, isang grupo ang nagkakainan sa paligid ng bonfire ng tuyong pagkain. Walang malapit na nayon o tindahan, kaya magpapalipas na lang ng gabi sa labas. Nakasandal ka sa puno, nakatingala sa kalangitan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita mo ng personal ang kaguluhan ng panahong ito. Maaari lamang sabihin na lampas sa imahinasyon. Noon, ang mga tinatawag na anak na nagugutom ay kumakain ng ugat ng puno at balat ng puno. Narinig lang ito, hindi nakita. Tanging sa tunay na pagtanaw mo lamang malalaman na ito ay isang mundong kumakain ng kapwa. Ang tinatawag na pagsibol. Ang mga tao ay nagdurusa. Nawala. Ang mga tao ay nagdurusa. Ito ang sinasabi ng kasalukuyang kalagayan. Sa pag-isip na kumakalat, isang malaking ulap ang dumapo at tinakpan ang buwan. Kasabay ng isang banayad na simoy ng hangin. Bigla kang nakaramdam ng kaunting pagkabahala. Parang may mangyayaring masama ngayong gabi. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na ito. Kung ito ba ay kalamidad o gawa ng tao, hindi tiyak. Ngunit tiyak na hindi magiging tahimik ang gabi. Wala kang ganang matulog. Tumayo ka at sinubukang suriin ang paligid. Ang iyong pagtayo ay nakakuha ng atensyon ni Li Zichang. Kapatid na guro, hindi ka ba magpapahinga? Magpahinga ka muna. Titingnan ko lang. Lumalakas ang pakiramdam ng pagkabahala. Na nakakaramdam ng pagkabahala kahit ako'y may likas na kakayahan. Kung sakaling kalamidad, wala tayong magagawa. Kailangan lang nating subukan na magligtas ng sarili. Kung ito ay isang sakuna, mayroon lamang 2 posibilidad. Mga kaaway ng Xiantian o isang malaking hukbo. Sa kasalukuyan, nasa gitnang bahagi ng Zongyuan. Hindi malamang na may malaking hukbo na lilitaw. Kaya tanging mga kaaway ng Xiantian na lamang ang natitira. Naglibot ka na. Walang natagpo ang anumang kakaiba. Kumpirmado na 21 tao lamang ang narito. Akala mo ay masyado kang nag-isip. Nakatakbo ka na upang magpahinga. Biglang umingay ang kakaibang tunog. Parang may nagsasalita. Ang boses ay papalapit mula sa malayo. Itinutok mo ang iyong tingin sa isang direksyon. Isang anino ang naglakad ng nakalutang ang ulo. Napakabilis ng galaw. Sa isang kisap mata, nasa harap mo na. Nakita ka ng tao. Huminto siya, tumuwad ng maayos. Lumapit sa iyo, nagmurmur-murang. Hindi ka anak ko. Nasaan ang anak ko? Ako ang numero 1 sa buong mundo. Tingnan mo ang itsura niyang baliw na baliw. Dagdag pa ang kanyang buong katawan na puno ng enerhiya na di matitinan. Nakuha mo nang malaman kung sino siya. Pero hindi mo inasahan na makikita mo siya dito sa liblib na lugar. Talagang napakaswerte mo. Siya ang dating Western Poison, Aoyang Feng. Noong araw, naloko siya ni Huang Rong. Ang maling pagsasanay sa 9 yin manual ay nagdulot ng pagkalito sa isip. Laging nababaliw. Ngunit ang lakas ay talagang matatag at malakas. Ang pagdating ni Ouyang Feng ay natural na nagpagising kay Li Zichang na nagpapahinga. Tumingin si Li Zichang sa iyo na may pagdududa. Kapatid na guro, ano ito? Hindi ka sumagot kay Li Zichang, kundi tanungin si Ouyang Feng. Sino ka? Sino ang pinakamagaling sa buong mundo? Ang normal na Ouyang Feng ay isang abala. Ang baliw na Ouyang Feng ay abala rin. Kung ikaw ay mahuhuli, mukhang hindi magiging mapayapa ang susunod na daan. Kahit gaano ka pa kakumpiyansa sa iyong kakayahan. Hindi ako gaano kalayo sa Ouyang Feng sa lakas. Pero ayaw ko pa ring makipaglaban kung maaari. Maraming mga disipulo ang nandito. Sino ako? Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Sino ang pinakamagaling sa buong mundo? Tama nga. Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. Sino ang pinakamagaling sa mundo noon? Nakapagpahinga ka ng kaunti sa loob mo. Nakaligaw si Ouyang Feng. Bagamat may kaunting pakiramdam na nakikinabang sa sitwasyon. Sa kabutihang palad, hindi mo kailangang kumilos ngayong gabi. Sayang, hindi mo kayang talunin ang tadhana. Si Ouyang Feng, na nahulog sa pagdududa sa sarili, ay naguguluhan pa rin. Pinakamagaling sa mundo. Nang tanong. Sa susunod na segundo, nakita kita na nakasuot ng puting damit. Agad kong nalimutan ang lahat ng iyon. Hawak-hawak ko ang iyong kamay at hindi ko ito bibitawan. Anak, ikaw ang anak ko. Ikaw si Kier. Isipin mo rin, si Ouyang Ke ay mahilig magsuot ng puting damit noong siya ay buhay pa. Kaya't ikaw rin ay nakaputing damit nang bumaba ka sa bundok. Dagdagan pa ang iyong hitsura at alindog na kapansin-pansin. Hindi na nakapagtataka na inisip niya na ikaw ay si Ouyang Ke. Tumingin ka sa iyong kamay na nahuli. At tumingin sa paligid kay Ouyang Feng na naglalaro at tumatalon.
Sa iyong isip, maraming nais sabihin ngunit hindi makapagsalita. Hindi pa rin naipaliwanag ni Li Zichang at ng iba kung ano talaga ang nangyari. Bakit nang lumabas si Shixiong, nahanap niya agad ang tunay na ama niya? Pero hindi ba namatay na ang pamilya ni Shixiong noong araw sa kamay ng mga tulisan? Nagtataka si Li Zichang na puno ng tanong. Shixiong, sino ito? Iyong ama. Anong palagay mo? Sa tingin mo, may pagkakahawig ba siya sa isang tao? Gusto mong batuhin si Li Zichang ng isang martilyo. Anong iniisip mo? Paano ka naman nagkaroon ng ganitong kabuting ama? Kapatid, tama ka. Si Ouyang Feng ba? Doon lang na-realize ni Li Zichang. Parehong baliw. Parehong nagsasabing siya ang numero 1 sa mundo. Naghahanap din ng anak sa lahat ng dako. Bago pa man magsalita, si Li Zichang at ang mga kapwa-miyembro niya ay sabay na umatras ng isang hakbang. Lumabas ang matalim na espada. 20 matutulis na espada ang nakatutok kay Ouyang Feng. Huwag munang umatake. Hindi kayo kayang talunin. Bagamat ang mga kapatid ay kumilos dahil sa pag-aalala sa iyo. Ngunit kailangan ding isaalang-alang ang agwat ng lakas ng magkabilang panig. Ang 20 tao na ito sa harap ni Ouyang Feng ay hindi sapat para sa kanya kahit na pangsipilyo. Ginoong Ouyang, hindi ako iyong anak. Ang pangalan ko ay Yin Zaiping. Isang disipulo ng Quanzhen sect na si Qiu Chuji. Mukhang nagkamali ka ng tao. Pinalitan ng iba. Matagal ka ng kumilos. Pero ito ay si Ouyang Feng. Wala kang ganap na katiyakan. Kung siya'y magalit, mukhang okay ka lang. Pero ang mga kapatid na ito hindi sigurado. Hindi mo kayang protektahan silang lahat. Sino ba ang manyak na si Ouyang Feng na maniniwala? Walang pakialam sa mga nakaturo sa kanya na mahahabang espada. Na nakahawak sa iyong kamay at ayaw bitawan. Hindi pwedeng mangyari. Ikaw ang anak ko. Anak ko. Hirap na hirap ang tatay mo sa paghahanap sa iyo. Mag-alala ka. Sa hinaharap may tatay na mag-aalaga sa iyo. Hindi ka papayagang bully ng iba. Akala mo ba'y napakamalas mo sa buhay? Kung alam ko lang, hindi sana ako nagbihis ng puti. Anong pinapakita mo? Ngayon ayos na. Naka-attach na sa iyo ang iba. Walang paraan para makaalis. Hinawakan mo ang pulso ni Ouyang Feng at itinulak palabas. Gumamit ka ng mga teknik sa Tai Chi na iyong natutunan. Ipinagpag mo si Ouyang Feng palabas. Sino ba si Ouyang Feng? Kahit na siya'y nababaliw. Nasa kanya pa rin ang lahat ng kanyang kaalaman sa martial arts. Ang maliit na tricks na ito ay nagtagumpay lamang dahil hindi siya nag-ingat. Itinukod mo ang kanang paa sa lupa. Nakatayo na agad kahit umiikot. May 2 kamay ang anak ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Magaling ka sa martial arts. Hayaan mong subukan ko ulit. Bago pa man magsalita, naupo si Ouyang Feng sa lupa. Nakabaluktot ang mga kamay hanggang kasabay ng balikat. Nagsasalita ng kakaibang ingay sa bibig. Parang isang malaking palaka. Agad na nagtulak gamit ang 2 paa. Sila'y sumugod sa iyo. Ikaw ang humarang sa mga gustong umatake, tulad ni Li Zichang at iba pa. Mag-isa mong hinarap sila. Kaninang kanan ay hawak ang espada. Kaninang kaliwa ay hawak ang palad ng kalangitan. Ang tunay na enerhiya ay nakatuon sa palad at hindi naglalaho. Ang likas na hangin ay malamig ngunit hindi lumalabas. Nagsagupaan sila ni Ouyang Feng ng walang pag-atras. Narinig ang boses na dumating. Susunod, ikaw ang mangunguna, Zichang. Magkikita tayo sa Xiangyang. Sa iyong sinadyang gabay. Lalong lumayo ang dalawa habang sila'y naglalaban. Kapatid na Yin. Iyan ay ang likas na Qi. Si Wu Zai ay stuttering na sa pagsasalita. Akala ko pagkatapos ng aming guro na si Wang Chongyang. At si Zhu Botong, wala ng likas. Hindi ko inasahan na si kapatid na Yin ay may itinatagong galing. Nakita ko na. Tara, punta sa Xiangyang. Dahil si Guru Yin ay isang likas na mandirigma. Hindi siya magkakaroon ng problema. Si Li Zichang ay nagulat din sa iyong antas. Ngunit ang pangunahing layunin ngayon ay umalis agad. Alam niya na ginawa mo ito para sa kanilang kaligtasan. Upang ilihis si Ouyang Feng. Sila ang nagpapabagal sa atin. Matapos nilang ilihis si Ouyang Feng, ikaw ay napilitan niyang habulin. Si Ouyang Feng ay naniniwala sa sarili niyang panig. Hindi na mapag-usapan pa. Talagang nakakaabala ka. Pero ngayon, malayo na tayo. Si Li Zichang ay hindi gagamitin ang kabubuhan niya na manatili sa isang lugar. Sa ilalim ng ligtas na kalagayan ng mga junior na kapatid. Ayaw mo nang makipag-ugyunan kay Ouyang Feng. Tukuyin ang direksyon ng Xiangyang City. Bigla kang lumipad. Mabilis na umalis. Nakita ni Ouyang Feng na ang magandang anak na mahirap hanapin ay tatakas na. Pinilit niyang itulak ang kanyang mga binti. At tumalon upang magsimula. Patuloy na sumusunod. Tumakas ka, siya'y humahabol. Mahirap makaalis. Mabilis mong natuklasan ang isang malupit na katotohanan. Hindi mo talaga may iwasan si Ouyang Feng. Naghabulan sila mula gabi hanggang umaga. Muli mula araw hanggang gabi. Hindi na makatiis. Isang buong araw nang hindi kumakain o umiinom. At patuloy na nag-ehersisyo. Kahit na ang mga likas na mandirigma ay may walang katapusang enerhiya sa kanilang katawan. Maaaring hindi kumain ng 10 araw o kalahating buwan. Ayaw mo namang ipagkait ang sarili mo. Ginoong Ouyang, isang buong araw na tayong tumatakbo. Tigil muna tayo at kumain, ano sa tingin mo? May dala akong pagkain mula kahapon. Ito ay espesyal na inihanda ng kusinero bago kami bumaba. Sobrang masarap. Tumigil ka. Umupo ka sa isang patag na bato. Samantala, si Ouyang Feng ay mabilis na humawak sa iyong kamay. Masaya na parang bata. Hahaha. Natutunan na. Para sa ama, nanalo na. Nahuli na kita para sa ama. Hindi ka ba dapat umuwi kasama ang ama? Wala ka ring masabi. Puno ng hinanakit sa puso. Talagang hindi na matanggal ang piraso ng balat ng baka na ito. Wala nang pakialam. Sa mundo, ang pinakamahalaga ay ang pagkain. Buti na lang may natirang biskwit sa aking bulsa. Kaya lang malamig na. Medyo tuyo pa. Tumingin siya kay Ouyang Feng na may pag-asa. Isipin mo, marami na siyang ginawang masama noon.
Ngunit ngayon, may tuturing na rin siyang kawawa. Sa huli, naging malambing pa rin ang puso ko. Hinati ko ang kalahating piniritong pandesal at inabot sa kanya. Kunin mo na, para hindi ka magutom. Nakangiti si Ouyang Feng nang may tuwa. Napatigil siya sa gulat. Ayaw mo ba? Iniisip mo siguro na sa wakas, bumait ang puso mo. Hindi pa nagpapahalaga ang taong ito. Hindi alam ang kabutihan, di ba? Nabalik si Ouyang Feng sa katinuan. Agad na inabot ang kalahating biskwit. Kailangan. Ipinapakita ng anak ang paggalang sa akin. Kailangan ko ito. Maingat niyang hinawakan ang kalahating biskwit. Nagpakita ng isang maliwanag at taos pusong ngiti sa'yo. At pagkatapos ay yumuko at dahan-dahang kumagat. Nang dahan-dahan, paminsan-minsan ay tumingin pataas na may nakakaakit na ekspresyon. Medyo matigas na biskwit. Sa kamay ni Ouyang Feng ay naging masarap na pagkain. Tumingin ka sa biskwit sa kamay ni Ouyang Feng. At pagkatapos ay tumingin sa biskwit sa iyong kamay. Pumikit at medyo nagtataka. Siyempre, parehong piraso ng biskwit ang pinaghati-hati. Bakit parang mas masarap yung kalahati niya? Pagkatapos kumain, naghanap ka ng isang maliit na ilog. Uminom ng kaunting tubig at naghilamos. Nag-ayos-ayos. At ang buong tao ay naging komportable. Sa panahong ito, palagi kang sinusundan ni Ouyang Feng. Buo pa rin ang pagka-wild niya. Minsan pa nga, anak, para sa ama, turuan kang mag-martial arts. Anak, meron ka bang nililigawan na babae? Para sa ama, tutulungan kitang mabawi siya. Anak, para sa ama, ang siyam na anino na katotohanan. Gusto mo bang matutunan? May isang sandali, na ikaw ay naakit. Ang siyam na anino na katotohanan ni Ouyang Feng ay kabaligtaran na pagsasanay. Ibig sabihin, baliktarin mo ang kanyang siyam na anino na katotohanan. Ito ang orihinal. Sa mundo ng Shooting Eagle at Divine Eagle, ang Juyin Zhenjing ay isang napakahusay na sining ng pakikipaglaban. Sino ang hindi maaakit? Ngunit nang maisip ko, pinili ko pa rin bumitaw. Kung natutunan ko ang mga kasanayan ni Ouyang Feng, parang tinanggap ko na rin ang pagiging anak niya. Baka magalit si Qiu Chuji at mamatay sa galit. Tungkol sa isang salita, tungkol sa anak na yon, na lalaki, natawag ng ama, sa kanya. Noong una, gusto mo pang ituwid. Pero hindi siya nakikinig. Sa kalaunan, wala ka nang magawa. Naisip mo na lang, ganito na lang. Nakarating na sa Xiangyang. Makakalaya na tayo dahil kay Gu Jing. Magpasya ka na. Hindi ka na nagmamadali sa paglalakbay. Saan ka man tumakbo, hindi mo siya maiiwasan. Hayaan mo na siyang sumama. At saka, pagkatapos ng kanyang pagsasanay, siya pa ang unang nakatagpo mong mandirigma na may likas na kakayahan. Kung nakatagpo na tayo, di, hehe. Pagkatapos ng umaga, ayusin mo ng maayos. At pasimulan mong makipaglaban kay Ouyang Feng. Sangalan lang. Sangalan lang talaga. Pagtatanong, ang iyong kahilingan ay talagang nakakatugon kay Ouyang Feng. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak. Ayaw niyang makawala ang anak. Tamang-tama para ipakita ang kanyang lakas. At pagkatapos ay gawing masunurin ang kanyang anak sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay 3 araw kayong mananatili sa lugar na yon. Kung gutom ka, manghuli ng ligaw na pagkain. Kung uhaw ka, nandyan lang ang maliit na ilog. Sa loob ng 3 araw, patuloy kang nakipaglaban kay Ouyang Feng gamit ang tunay na espada. Noong una, dahil sa kakulangan sa karanasan sa labanan, madalas mong hindi mahanap ang pinakaangkop na paraan at taktika sa pagharap sa atake ni Ouyang Feng. Kapag nakakuha na ng bentahe si Ouyang Feng, ikaw ay mapipiga hanggang sa dulo. Walang puwang para sa kontra-atake. Ngunit 3 araw pagkatapos, maaari mo nang gamitin ang tunay na espada at makipaglaban kay Ouyang Feng ng may kapalit. Ang pag-unlad ay kitang-kita. Maaari nang sabihin na araw-araw ay may pagbabago. Nakita ni Ouyang Feng ang malaking pag-unlad ng kanyang anak. Parang walang katapusang papuri ang lumalabas sa kanya. Sa kabuuan, iisa lang ang ibig sabihin. Hindi ka nagkamali sa aking lahi. Talaga namang may talento. Parang gusto mong tumalon at bigyan siya ng isang saksak. Ngunit sa mga nakaraang araw ng laban, nakatulong din ito sa iyo na makita ang kahalagahan ng mga lihim ng martial arts. Si Ouyang Feng ay paulit-ulit na gumagamit ng frog skill. Matagal mo nang naunawaan ang mga galaw ng frog skill. Pero hindi pa rin ako nananalo. Ito ay dahil sa kakulangan mo sa sariling karanasan. At dahil din sa totoo, mas magaling ang frog skill kaysa sa wuxia ng Quanzhen sect. Noong nakaraan, akala mo sapat na ang Quanzhen martial arts. Ngayon, nakahiga si Ouyang Feng. Natutunan niyang kumaliskis na parang palaka at pinagbawalan ka. At sinabihan ka na hindi pa rin sapat. Dito ka nagsimulang mag-isip kung ano-anong mga lihim ng sining ang maaari mong matutunan sa mundo ngayon. Ang palaka na sining ni Ouyang Feng at ang 9 Yin Manual. Ayaw mong matutunan. Sobrang pangit ang palaka na sining. At sobrang halata ang mga katangian. Ang 9 Yin Manual ay magandang pagpipilian. Ngunit ayaw mo rin talagang maging anak ni Ouyang Feng dahil dito. Tungkol naman sa 9 Yin Manual sa Ancient Tom Sect. Bilang isang mabuting disipulo na iginagalang ang gur at ang tamang landas. May patakaran ang Quanzhen sect na ito ay sagradong lugar. Hindi pwede. 9 Yang Divine Skill ay talagang may potensyal. Malamang nasa Shaolin pa rin. Yun ang dugo 9 Swords. Kailangan ay handa si Dakilang Agila na magturo. Hindi ka sigurado kung makakapasok ka sa paningin ni Dakilang Agila. Hindi rin alam kung ano ang sitwasyon sa Tianshan Lingju Palace. Ito ba ay abandonado na o nagtatago na? At saka, sobrang layo. Medyo nakakapagod. Pag-isip-isip, mas maaasahan pa rin ang Jiuyang Shengong. Nang maisip ito, sa wakas ay naisip mo na mayroon ka pang misyon. Kailangan mong pumunta sa Xiangyang. 5 araw mula ngayon. Lungsod ng Xiangyang. Habang nag-uusap tungkol sa militar sina Gu Jing at Huang Rong, narinig nilang may nagulat na dumating ang mga mataas na estudyante ng Quanzhen sect. Sila ay labis na natutuwa.
Nakatanggap na sila ng balita mula kay Qiu Chuji sa pamamagitan ng kalapati. Sinasabi na ang Quanzhen sect ay nagpadala ng mga disipulo upang tumulong. Nasa sulat din na magkakaroon ng malaking sorpresa. Ngunit hindi ito tiyak kung ano ang sorpresa. Tumayo sina Gu Jing at Huang Rong upang salubungin sila. Nakita ni Gu Jing na ang leader ay may mataas na tindig. Akala niya ito na ang leader na si Yin Zeping. Agad siyang bumati ng may sigla. Ginoong Yin, matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay okay ka. Si Gu Jing ay nakakita na sayo noon. Ngunit hindi siya masyadong pamilyar. Isang mabilis na pagkikita lamang. Bagaman mukhang medyo iba ang taong ito kumpara sa alaala. Ngunit ang leader ay si Yin Zeping, hindi ba? Nilingkod bilang pansamantalang leader si Li Zichang, tumango siya. At nagsalita upang magpaliwanag. Guro Daxiago, ako si Li Zichang. Hindi pa rin namin alam kung nasaan si Yun Shixiong. Kahit nasanay na si Gu Jing sa malalakas na unos. Ngunit ngayon medyo nag-aalala na rin siya. Pero hindi na niya mapapansin ang iba pa ngayon. Ang pagkawala ng leader ng Quanzhen sect ay talagang malaking bagay. Ayon kay Li Daozhang, hindi ko alam kung anong nangyari. Paano mawawala si In Daozhang? Ang Quanzhen sect ay nandito para tumulong sa pagprotekta sa lungsod. Naisip ni Gu Jing na kung may nangyaring masama sa kanila, may bahagi rin siya ng responsibilidad. Lalo na't may connection siya sa Quanzhen sect. Kung makakatulong, tiyak na hindi ko ito palalagpasin. Jing Jage, hayaan munang pumasok ang mga guro. Maraming tao sa labas. Si Gu Jing ay hindi masyadong maingat sa kanyang pakikitungo. Hindi rin siya masyadong nag-iisip ng mabuti. Buti na lang at nandyan si Huang Rong para punan ang mga kakulangan. Ngayon ay hindi tamang panahon para magsalita. Kung kumalat ang balitang ito, tiyak na magkakaroon ng gulo. Napansin din ni Gu Jing ito. Dinala si Li Zichang at ang iba pa sa loob ng bahay. Nagsimula nang umupo ang lahat. Sinimulan ni Li Zichang ang kwento ng mga pangyayari. Nakatagpo kami kay Ouyang Feng. Inakala ni Ouyang Feng na si Yun Shixiong ang kanyang inakala na si Ouyang Ke. Si Yun Shixiong ay nag-isa siyang nagdala sa kanya palayo. Ngayon ay hindi na alam ang kanyang kalagayan. Ouyang Feng. Sabay na nagulat si Gu Jing at Huang Rong. Talagang matagal na nilang hindi naririnig ang balita tungkol kay Ouyang Feng. Mula nang magka-epilepsy si Ouyang Feng, ang kanyang mga galaw ay pabago-bago. Madalas na lumilitaw ngunit panandalian lamang. Ngunit ngayon, ang hinaharap ng tunay na guro ay nasa kamay ni Ouyang Feng. Naging masalimuot ang sitwasyon. Nagkasundo siguro Yin na magkikita tayo sa lungsod ng Xiangyang. Kaya tayo'y naglalakbay ng walang tigil. Upang makita kung siguro Yin ay nauna sa atin. Sa oras na ito, napansin ni Huang Rong. Bagamat mukhang nag-aalala sina Li Zichang at ang iba pa sa harap. Parang hindi rin naman talaga sila masyadong nag-aalala. Nagtataka sila sa loob. Pero hindi nila ito sinabi. Malamang hindi pa nakarating si Daoist Yin sa Xiangyang. Kung nasa loob si Ouyang Feng, siguradong mapapansin siya ng tao. Hindi magpapakabobo si Ouyang Feng na magtago ng tahimik na parang walang nangyayari. Tiyak na magkakaroon ng ingay. Basta't may kaunting ingay, hindi makakaligtas sa mga mata ng mga beggar gang. Tiyak si Gu Jing, na ikaw at si Ouyang Feng ay hindi kasalukuyang nasa Xiangyang. Si Li Zichang ay madalas na may lungkot sa mukha, kahit na handa na ang puso. Ngunit nang marinig ang balitang ito, hindi maiiwasang malungkot. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa mga disipulo ng beggar sect na mag-ingat. Masaya si Huang Rong na tumulong dito. Sa damdamin at sa katwiran, hindi sila pwedeng walang gawin. Salamat, Ginoong Go. Pangulo Huang. Walang anuman. Tama, Li Daozhang. Nagpadala si Dao Changqiu ng liham na darating kayo. Sabi pa na may sorpresa daw. Hindi ko alam kung anong saya ang dulot ng sorpresa na yon. Ang problema ni Huang Rong ay nais ding itanong ni Gu Jing. Sa panahong ito, ang itinuturing nilang sorpresa ay tiyak na isang bagay na makakatulong sa pagtatanggol ng lungsod. Pero hindi nila alam kung ano talaga yon. Anong sorpresa? Hindi sinabi sa akin ng master. Maaaring si senior brother Yin. Biglang naisip ni Li Zichang. Nabikas niya ng walang pag-isip. Yin Shai, ang kakaibang pakikitungo ni Li Zichang ay nagpasilaw kina Gu Jing at Huang Rong. Di makaintindihan ni Gu Jing at Huang Rong. Anong nangyayari dito? Ginoong Go, hindi ko may tatago. Ang sorpresa ay dapat na si Kapatid Yin. Nalaman din namin na si Ouyang Feng ang aming nakatagpo. Si Kapatid Yin ay umabot na sa antas ng Xianchan. Ngunit para sa aming mga nakababatang disipulo, si Kapatid Yin ay nag-risk na iwasan si Ouyang Feng mag-isa. Si Li Zi ay palaging nagsasabi ng kanyang mga hula ng buo. Hindi ko alam kung may espesyal na utos ang guro kay Ginoong Yin. Nang umalis si Ginoong Yin, hindi niya ito nabanggit. Kaya, Ginoong Go, Pangulo Huang, Pangulo Huang, Pangulo Huang, ikinalulungkot ko talaga. Si Gu Jing at Huang Rong ay labis na nabigla sa balitang sinabi ni Li Zichang. Wala talagang pansin sa mga sinabing kasunod. Nakatuon lamang sa isang iyon. Si Ginoong Yin ay umabot na sa antas ng likas na kapangyarihan. Totoo ba yon? Talagang kahanga-hanga si Ginoong Yin. Tiyak na ang Quanzhen Jiao ay lalago sa kanyang mga kamay. Ang unang reaksyon ni Gu Jing nang magising siya ay ang maging masaya para sa Quanzhen Jiao. Ang yumaong si Mayu ay may utang na loob kay Gu Jing sa kanyang pagtuturo. Kung susuriin ng mabuti, may tuturing din si Gu Jing na bahagi ng Quanzhen. Batay sa oras ng kanyang pagpasok, kailangan ka pang tawaging Shixiong. Mula kay Wang Chongyang at Zhu Botong. Wala nang lumabas na katulad ng mga naunang antas. Ngayon, may isang lumitaw sa ikatlong henerasyon ng mga disipulo. May susunod na sa kanya. Masyadong mababaw ang iniisip ni Gu Jing. Ngunit pareho na si Huang Rong sa iniisip ni Li Zichang. Sa oras na ito, gusto niyang tanggalin ang balat at buto ni Ouyang Feng. Isang magandang katulong sa antas ng likas na talento. Ay nawala na lang. Jing Jage, pinapalaki ko ang saklaw ng paghahanap ng mga disipulo ng beggar sect. Kapag nakita ang anino ni Daozhang Yin. Sige, umalis ka na. Kasama si In Daochang para labanan si Ouyang Feng.
Ngayon, gustong-gusto ni Huang Rong na mahanap ka. Isa itong kasangga na may kalakasan ng innate energy. Sa isang tao lang, maaaring mapataas ang tsansa ng tagumpay sa depensa ng Xiangyang ng 1%. Higit pa rito, matutulungan niya rin si Jingjej na mabawasan ang pressure mula sa mga Mongol na kalaban. Hindi lamang ang malaking hukbo ng Mongol ang umaalis, kundi pati na rin ang maraming mahuhusay na mandirigma mula sa mundo ng martial arts. Ang layunin ay maliwanag. Ito ay para sa mundo ng martial arts ng Great Song. Sa oras na ito, si Gu Jing at Huang Rong ay nag-uusap tungkol kay Daoist Yin. Nakasalukuyang naglalaro ng laro ng habulan kay Aoyang Feng. Ikaw ay dumadaan sa mga daan sa bundok, na may kaunting tao. Walang masyadong nakakagambala. Kapag may oras akong magpahinga, nakipaglaban ako kay Aoyang Feng. Ngayon, malaki na ang iyong progreso. Ayon kay Aoyang Feng, kahit na ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, kaya lang niyang pigilin ka. Hindi niya kayang talunin ka. Malapit na sa Xiangyang City. Hindi mo napigilan ang pagbilis ng iyong takbo. Hindi ko alam kung dumating na ang mga junior brothers. Nahawakan ako ni Ouyang Feng sa aking mga hakbang. Dapat ay nauna na sila kaysa sa akin. Alam ni Ouyang Feng na may mga tao sa loob ng Xiangyang na hindi siya gusto. Habang papalapit sa Xiangyang, lalo siyang tumatanggi. Ayaw na niyang magpatuloy. Hindi mo rin nais na pumunta si Ouyang Feng sa Xiangyang. Hindi dahil natatakot ka na mali ang isipin ni Gu Jing at Huang Rong tungkol sa iyo, kundi si Ouyang Feng ang pumasok sa lungsod ng Xiangyang. Hindi lang hindi makakatulong, maaaring makasama pa. Gu Jing, ang alitan sa pagitan ni Huang Rong at Aoyang Feng. 3 araw at 3 gabi ay hindi ito maipapaliwanag. Kapag nagkita ang dalawang panig, tiyak na mag-aaway sila. Hindi pa nagsisimula ang labanan. Ang punong coach ay nakipag-away dahil sa personal na alitan. Walang magandang paraan para sabihin ito. Kung sakaling masaktan pa, hindi ba't masisira ang malaking bagay? Ngunit ang problema ay, ayaw ni Ouyang Feng na pumunta sa direksyon ng Xiangyang. Sinasamahan ka pa niya at hindi ka pinapayagang umalis. Ayaw mong makipag-ugatan sa kanya ng higit pa. Isang umaatake, isang nagtatago. Patuloy na lumalapit sa Xiangyang City. Sa oras na ito sa loob ng Xiangyang City, naghahanda si Gu Jing at Huang Rong para sa mga bayani mula sa iba't ibang dako, na dumating upang tumulong. Natanggap nila ang balita mula sa mga disipulo ng Beggar Sect, na natagpuan ka at si Ouyang Feng, na naglalaban sa 3 milya sa kanluran ng Xiangyang City. Hindi na makaupo si Gu Jing. Hindi lang dahil sa iyo. Ang simpleng pagdating ni Ouyang Feng ay hindi siya pwedeng magpabaya. Mas lalo pang hindi siya makaupo dahil kay Huang Rong. Dumating na ang tulong. Ngayon, basta may taboy si Ouyang Feng, makakakuha siya ng tulong mula sa isang taong may likas na kakayahan. Sa negosyong ito, siguradong walang talo. Jing Jie. Nang marinig ni Gu Jing ang kanyang asawa na tinatawag siya, naintindihan din ni Gu Jing ang kanyang ibig sabihin. Mga Ginoo, itigil ang pulong. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Pagkatapos sabihin yon, mabilis na umalis si Gu Jing, at agad na ginamit ang kanyang magaan na kakayahan sa paglipad. Wala ng tao. Salamat, Ginoong Huang. Salamat, Ginoong Huang, salamat sa tulong. Salamat sa tulong. Pupunta kami para kunin si Guru Yin. Hindi na makapagpigil si Li Zichang. Noong una, naghintay siya dahil sa kakulangan ng lakas. Kaya kailangan ng guro na iligaw si Ouyang Feng. Ngayon ay may tulong mula kay Gu Jing, ang Huarangguo. Kung dalawang laban kay Aoyang Feng ay hindi pa rin siya matatalo, ay talagang kayang abutin ni Ouyang Feng ang langit. Sa oras na ito, nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Aoyang Feng. Hindi na tulad ng nakaraang laban niyo noong nakaraan. Habang papalapit kayo sa Xiangyang, mas ginigising ni Ouyang Feng ang kanyang lakas. Kahit na siya ay nakikipaglaban hanggang sa mamatay. Hila at hilang. Sa oras na ito, isang nakabibighaning puwersa ang lumalapit mula sa malayo. Sa napakabilis na bilis ay papalapit dito. Sa isang kisap mata ay nandito na. Isang malakas na sigaw mula kay Aoyang Feng. Isang kamay na itinulak ni Gu Jing. Biglang umingay ang tunog ng dragon. Ang tunay na enerhiya ay naging daloy ng liwanag at tumakbo patungo kay Aoyang Feng. Ito ay ang Kanglong Yuhui mula sa Xianglong 18 Palms. Pamilyar na boses. Pamilyar na galaw. Nagbigay ito kay Aoyang Feng ng isang sandaling kaliwanagan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng kabaliwan. Wala siyang piniling iwasan. Diretso siyang humarap at nakipaglaban. 3 palad na nagtagpo. Pantay ang kulay ng taglagas. Sabay na nag-isa ang katawan ng dalawa. Si Gu Jing at si Ouyang Feng ay humiwalay. Matapos ang isang laban, hindi na nagpatuloy ang laban, kundi dumiretso sa iyong tabi. Ngunit si Daos Hangyin ng Quanzhen, matapos ang huling pagkakamali sa pagkilala, natutuhan na ni Gu Jing na maging matalino. Hindi siya agad tumawag ng pangalan pagdating. Ginoong Go, matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Hindi ko alam kung nakarating na ang mga kapatid kong disipulo sa Xiangyang. Mukhang malalim ang iyong alaala sa pangunahing tauhan ng The Legend of the Condor Heroes. Isa ring tao na labis mong minahal noon. Ang dakilang bayani, para sa bayan at sa mga tao. Hindi alam kung gaano karaming mambabasa ang nahulog sa kanyang alindog. Si Ouyang Feng ay hindi nagmadali. Kahit na siya ay nababaliw at hindi nakilala si Gu Jing, nararamdaman pa rin niyang hindi basta-basta ang taong dumating. Wala siyang tiwala na makakakuha ng kanyang anak sa ilalim ng kanyang hadlang. Ngunit hindi pa rin sumuko si Ouyang Feng. Sumigaw sa iyo, "Anak." Sabi niya, "Baka siya ang aking mortal na kaaway. Mabilis, sumama ka sa tatay. Lumayo ka sa kanya. Kung siya ang haharap sa iyo, hindi na ako makakapagligtas sa iyo." Yin Daozhang. Nandyan na si Li Daozhang sa loob ng Xiangyang. Naghihintay sila sa iyong pagbabalik. Ngunit tungkol sa iyo at kay Aoyang Feng, hindi naman iniisip ni Gu Jing na tatanggapin mo siya bilang ama. Walang nakakaalam ng hidwaan sa pagitan ni Ouyang Feng at ng Quan Zhenpai kaysa sa kanya. Ngunit talagang mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Walang silbi ang anumang sasabihin.
Si Ouyang Feng ay talagang nanindigan sa kanyang prinsipyo. Ako ang kanyang anak. Ikaw ay walang magawa. Tila wala kang magagawa kay Ouyang Feng. Kapag kausap mo si Gu Jing, nakita ni Ouyang Feng na hindi pa rin gumagalaw si Gao Dare. Agad siyang nag-alala. Itinigil ang frog skill. Buong katawan ay nakalutang ng nakabaliktad. Ipinapakita ang reverse practice of Juin Zhenjing. Sa taas, matinding atake gamit ang dalawang paa. Sa ibaba, hindi rin nagpapahinga ang dalawang kamay. Diretsong nilalampasan ka. Tumatakbo papunta kay Gu Jing. Nakikita mong naglalaban sila ng may balanse. Ikaw na rin ay nagtataas ng iyong mahabang espada at sumali sa laban. Ikaw at si Gu Jing ay nagkakaroon ng pagsalakay na pumapalibot kay Ouyang Feng sa gitna. Sa pagmamadali, pumili si Ouyang Feng na labanan ng buong lakas. Sige, itusok mo na ang espada mo. Ngunit ang tinatawag na kaaway. Huwag mong isipin na masaktan ang sarili mo. Ito ang pumasok sa isipan ni Ouyang Feng sa sandaling iyon. Nagpakawala si Ouyang Feng ng lakas gamit ang kanyang mga kamay at paa. Biglang sumugod sa si Gu Jing. Ipinalabas ang palad na atake. Nagbanggaan ang tunay na enerhiya at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang mga puwersang lumipad ay nagtulak kay Gu Jing at Ouyang Feng palayo. Nang matulak pabalik si Ouyang Feng, tumama siya sa iyo na papalapit. Pero dahil sa buong lakas na nakipaglaban kay Gu Jing, lumalaban na ang dating lakas mo nang bumagsak. Wala nang bagong lakas na nabuo. Wala nang natitirang lakas para mag-resist o umiwas pa. Kaya ni Ouyang Feng natanggapin lang ang isang sipa mula sa iyong asul na espada. Kahit si Gu Jing ay naniniwala na ngayong araw, maaari niyang mapinsala ng malubha si Ouyang Feng. Baka makuha pa niya si Ouyang Feng. Ngunit ang hindi inaasahan ni Gu Jing ay, sa sandaling malapit nang tumama ang kanyang espada kay Ouyang Feng, ang iyong espada ay lumihis ng 1 pulgada. Dati ay nakatutok sa dibdib. Ngayon ay tumama na sa kanang balikat. Si Ouyang Feng sa oras na ito ay may bagong lakas sa kanyang buhay. Malalim na tunay na enerhiya ang bumabalot sa kanyang kamay. Ipinukol ito sa iyong kanang kamay na humahawak ng espada. Parang mayroon ka ng kaalaman dito. Ang iyong kaliwang kamay na Haoshan Palm ay handang-handa na. Nakipagpalitan ang lakas ng kamay kay Ouyang Feng. Nagkiskisan ang dalawang palad at naghiwalay agad. Dahil sa puwersa na ibinigay mo, si Ouyang Feng ay biglang lumipad palayo. Kahit nabaliw na siya, naintindihan niya na nasa masamang kalagayan siya. Kung magpapakahaba pa siya, malamang ay hindi na siya makaligtas. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal si Ouyang Feng. Tumakas siya agad. Guru Yin, hindi mo ba ito itinuturing na pagpapalaya sa tigre? Hindi naman pangkaraniwan ang tingin ni Gu Jing. Sadyang nilihis mo ang 1 pulgada. Ginoong Go, salamat sa iyong tulong. Ngunit si Ouyang Feng ay baliw na. Bukod dito, sa mga nakaraang panahon, bukod sa pag-istorbo sa akin, nakatulong din siya sa pagpapatunay ng aking mga kasanayan sa martial arts. Bagaman palagi akong may inihandang pagkain para sa kanya bilang kapalit, may utang pa rin akong kaunti sa kanya. Isipin na lang na nabayaran ko na siya. Umaasa ako na maunawaan niya. Ang utang ay utang. Paghihiganti ay paghihiganti. Malinaw mong nahati ang iyong damdamin. Binayaan kita ngayon. Kung sakaling may pagkakataon pa, hindi na kita palalampasin. At saka, lagi kang kumikilos ayon sa iyong sariling kalooban. Gusto mong gawin kung ano ang nais mo. Maliban sa ilang tao lang. Walang makakapagpasya para sa iyo. Ginoong Go, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lungsod ng Xiangyang. Kahit na nababaliw si Ouyang Feng, hindi siya madaling patayin. Bakit pa natin gugugulin ang oras at lakas dito? Sa oras na ito, nagmamadali si Li Zichang kasama ang kanyang mga kapatid na guro. Ginoong Go, bumalik na tayo sa lungsod. Ayaw mo ring mag-aksaya ng isip dito. Ngayon ay may tulong mula kay Indaozhang. Naniniwala ako na siguradong uwi ng talunan ang mga Mongol sa pagkakataong ito. Huling nakita si Ouyang Feng na tumakbo ng walang bakas. Kung magpapaliban pa tayo dito, mas lalo lang masisira ang ating relasyon. Naiintindihan ni Gu Jing ang mga ganitong prinsipyo. Kaya nakikisakay na rin siya sa'yo. Tapos na ang usaping ito. Kawawa si Li Zichang. Masaya nang dumating ang mga disipulo na matagal nang naghihintay, masaya nilang hinanap si kuya. Bago pa man makapagsalita, balik na naman sila sa daan. Pero ang pagbabalik mo sa grupo ay nagbigay ng lakas ng loob sa lahat. Sa wakas, nakahinga rin si Li Zichang ng maluwag. Ang pag-aalala ng mga disipulo sa iyo sa daan ay nakapagpasaya sa iyo. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang tuluyang paglayo mo kay Ouyang Feng. Wala kang masyadong pagkiling kay Ouyang Feng. Ang tanging inis mo lang ay pinatay niya si Tan Chuduan, ang iyong tiyuhin. Ngunit sinabi rin ng guro na si Qiu Chuji, na si Ouyang Feng ay baliw na. Huwag nang alalahanin ang nakaraan. Kaya't sumunod ka sa iyong puso. Nagpahinga ka ng kaunti, upang bigyan si Ouyang Feng ng pagkakataong makaligtas. Matapos mong patakbuhin si Ouyang Feng kasama si Gu Jing, bumalik ka sa Xiangyang. Sa oras na ito, ang maraming tao sa mundo ng martial arts ay nagkalat na. Sa bulwagan, si Huang Rong ay nag-isa na may hawak na tasa ng tsa. Naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Jingjej. Tungkol sa pag-aalala. Hindi naman siya nag-aalala dahil nandyan ka, isang innate master. Kahit na ang kanyang Jingjeje ay makaharap si Ouyang Feng ng mag-isa. Sa tingin niya, si Ouyang Feng ang dapat ikabahala. Ang lakas ni Gu Jing ay kinilala mismo ng kanyang ama-in-law na si Huang Yaoshi. Diretsahang sinabi ni Huang Yaoshi na ang manugang na si Gu Jing ay lampas na sa kanya. Kaya't may tiwala si Huang Rong kay Gu Jing. Pagbalik ni Gu Jing, agad niyang ipinakilala sa kanyang asawa ang tungkol sa iyo. Mukhang nasasabi. Ganap na nakalimutan ang mga naunang reklamo. Tungkol sa paglalagay mo ng tubig. Ganyan si Gu Jing. Malawak ang kalooban. Isang tapat at mabait na bayani. Nakilala si Ginoong Huang. Kailangan ko ring pasalamatan si Ginoong Huang sa pag-aalaga sa mga kapatid kong ito. Nakatayo sa likod mo si Li Zichang at iba pa. Nagsagawa rin sila ng pagbati kay Huang Rong. Sa panahong ito, labis na inalagaan ni Huang Rong ang mga ito. At tumulong pang magmasid sa iyong mga balita. Dahil sa mabilis na pagpapadala ng impormasyon ng Beggar Sect, nakatakas ka sa panghihimasok ni Ouyang Feng.
Sinabi na ni Lizzie ang mga bagay na ito sa daan papunta rito. Kaya tungkol kay Huang Rong, ano man ang dahilan niya sa paggawa nito. Kung ito man ay mula sa puso o may ibang dahilan, hindi na ito mahalaga. Dapat kang magpasalamat. Naku, masyado kang magalang, Dao Zhang. Ito ay dapat naming gawin. Maaari mong dalhin ang mga kapwa mong disipulo sa Xiangyang upang tumulong sa laban. Iyon ang pinakamalaking tulong para sa amin. Lahat ng ginawa ni Huang Rong ay para maging katuwang ka ng Xiangyang at hindi para mahuli ka ni Ouyang Feng. At saka, sa tingin niya, hindi naman siya gumawa ng marami, kundi pinansin lang ang mga disipulo ng Beggar Sect. Gong Daxia. Huwag mag-alala, Pangulong Huang. Tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito talaga ang layunin ng paglalakbay na ito. Hindi na kailangang magsalita pa sina Huang Rong at Gu Jing. Siyempre, gagawin mo ang iyong makakaya. Sa sinabi ni Dao Westian, may tiwala na ako. Wrong ano na ang mga plano? Alam ni Gu Jing na habang wala siya, tiyak na maayos na maipaplanong lahat ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Jing Jej. Nakaplano na ang lahat. Ang mga tao sa mundo ng martial arts ay hahatiin at kikilos kasama ng hukbo. Tinitiyak na susunod sila sa utos. Tulad ng inaasahan, naghanda na si Huang Rong para kay Gu Jing. Ginoong Gu, Ginoong Huang, hindi kami marunong sa mga bagay ng digmaan. Kung may kailangan, sabihin mo lang. Tiyak na susunod ang mga disipulo ng Quan Zhen. Nagbigay ka rin ng iyong pahayag sa oras na ito. Ang digmaan ay hindi laro. Mas mainam na ipagawa ito sa mga may karanasan. Ikaw na lang ang maghintay at sundin ang utos. Nagkatinginan sina Gu Jing at Huang Rong. Ito ay isang malaking kaligayahan para sa amin. Para kay Gu Jing, tungkol sa relasyon ni Huang Rong at ng Quan Zhen Sect. Sa totoo lang, hindi nila alalahanin na hindi susunod ang mga disipulo ng Quan Zhen. Ngunit nang marinig nila ang sinabi mo, mas lalo silang naging kampante. Dao Zhang Gaoyi, hindi ko'y tinatago kay Dao Zhang. May paghahanda din ang Mongol ngayon para labanan ang martial arts ng Great Song. Maraming eksperto sa Mongolia ang sumama sa laban. Hindi kami nag-aalala sa iba. Ang alalahanin lang namin ay ang mga innate masters sa kabilang panig. Kung isa lang, kaya ni Jing Jeje. Pero kung may isa pa, kailangan na si Dao Zhang Yin ang kumilos. Siyempre, kung walang malakas na kalaban, kailangan lang ni Dao Zhang Yin na tumulong sa iba pang mga bihasa. Ito ang iniisip ni Huang Rong. Bigyan ka ng pinakamataas na kalayaan. Sa kasalukuyan, dito sa Xiangyang, alam lang na may mga bihasang tao mula sa Mongolia na kasali. Ngunit hindi alam kung gaano karaming mga bihasang tao. Lalo na kung ilan sa kanila ang mga bihasang nasa unang antas. Wala talagang kaalaman. Noong una, medyo nag-aalala si Huang Rong. Ngayon na nandito ka, kahit papaano, mababawasan ang pressure. Dapat na. Huwag mag-alala, Pangulong Huang. Wala kang anumang opinyon sa plano para kay Huang Rong. O masasabing mas naayon ito sa iyong nais. Tapos na ang usapan tungkol sa mga bagay. Si Huang Rong ay nagpadala ng tao para dalhin ka sa nakatakdang tirahan. Ito ay isang silid na pang-isahan. Hindi katulad ng ibang mga kapatid na lalaki na magkakasama sa isang silid. Medyo inayos na ito. Dumating na si Li Zichang. Umupo ang dalawa sa silid at nag-usap. Hindi ko pa naipapaabot ang pagbati sa kapatid na guro sa kanyang pag-angat sa Xiantian. Siya na ang ikatlong Xiantian master ng ating Quan Zhen. Nakapagpasok ka sa Xiantian. Ang mga kapatid mong ito ay nakikinabang din sa iyong tagumpay. Pumanaw na si Wang Chongyang. Wala na si Zhu Botong. Sa wakas, nagkaroon na rin ang Zhen Zhenjiao ng sarili nitong innate realm. Para sa'yo, lahat sila ay buong puso at salita na naniniwala. Lahat sila ay mga nakatatandang kapatid sa master. Huwag kayong masyadong magalang. Mas maaga kayong dumating ng ilang araw. Kumusta na ang sitwasyon sa Xiangyang? Malapit na ang malaking laban. Nakatayo na ang hukbo ng Mongol sa labas ng lungsod, 10 milya ang layo. Kailanman ay pwede silang umatake. Ang ating kalaban sa pagkakataong ito ay malamang na mga bihasang mandirigma ng Mongol. Araw-araw, pinapadala ni Huang Rong ang mga tao para tumulong. Ang mga pinuno mula sa iba't ibang panig ay nagdadala ng pinakabagong balita upang magkaroon ng ideya ang lahat. Maganda ang ganitong paraan. Si Huang Rong ay nagsabi sa lahat sa ganitong paraan na tayo ay pantay-pantay. Ito ay pangunahing paggalang. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng tiwala ng mga tao at mapapalaki ang kanilang kontribusyon sa laban. Hindi mo maiiwasang humanga. Sa talino ni Huang Rong, talagang karapat-dapat siya sa titulong maganda. Sabihin mo sa iba pagbalik mo, kapag nandyan na tayo sa laban, magtulungan tayo. Para makasurvive tayo sa laban, kailangan mong ipaalam sa ibang mga kapatid. Ang labanan ay hindi katulad ng mundo. Hindi ito laro. Dapat ayusin ang isip. Alam mo ito ng mabuti. Kapag nagsimula na ang laban, tiyak na hindi mo na maiisip ang mga kapwa mo disipulo. Ang iyong kalaban ay tiyak na hindi mahina. Kahit na ito ay likas na kakayahan. O kaya naman ay maraming sumasalakay na hindi likas. Hindi ka nila maiiwan na walang pakialam. Hindi nila papayagang maghasik ka ng lagim sa mga tao nila. Alam ni Li Zichang na ito ay pag-aalala ng kanyang nakatatandang kapatid. Tumango siya bilang tugon. Naiintindihan ko na. Kapatid na Yin. Sasabihin ko sa kanila. Sige na. Maghanda ka rin. Malapit na ang labanan. Nervyoso ka rin. Kahit sa nakaraan o sa kasalukuyan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na harapin ang digmaan ng direkta. Noon, ang pinakamalayo ay paglilinis lang ng mga tulisan at magnanakaw. Sa pinakamaraming kaso, mga ilang tao lang ang kasali. Hindi kailanman makukumpara sa mga laban na may libu-libong tao ngayon. Pero hindi mo dapat ipakita. Kapag nagpakita ka ng kahinaan, mas lalo lang mag-isip ang mga kasamahan mo ng sobra. Sa loob ng 2 araw, lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Mongolia at Xiangyang. Kitang-kita ng lahat na malapit nang maglaban ang dalawang panig. Sa mga nakaraang araw, sa iyong pahintulot, may balita na sa loob ng Xiangyang na may bagong matatag na mandirigma na may 5 antas ng kalikasan. Na kumalat na.
Nagbigay ng lakas ng loob sa mga nagbabantay at sa mga tumutulong mula sa mundo ng martial arts. Nagbigay ng lakas ng loob. Ang pangalan In Ziping, ang ikatlong henerasyon na disipulo ng Quan Zhenjiao, ay umuugong sa buong syudad ng Xiangyang. Maaasahan na pagkatapos ng digmaang ito ay magiging tanyag sa buong mundo. Alam mong sikat ka na. Ngunit hindi mo ito pinapansin. Wala namang nangyayari kaya't nananatili ka sa kwarto. Upang iproseso ang mga karanasan mula sa pakikipaglaban kay Aoyang Feng. Lahat ng ito ay napakahalagang kayamanan. Siyempre, hindi lahat ay may katumbas na antas ng kasanayan sa martial arts na makakapagbigay sa iyo ng mga hakbang. Tanging ang mga tao sa parehong antas ang makakapagpaunlad sa isa't isa. 2 araw mula ngayon, ang buong syudad ng Xiangyang ay tila isang malaking makina na umandar. Ang mga mamamayan ay bumalik sa kanilang mga tahanan at isinara ang mga bintana at pinto. Ang mga tao sa martial arts at ang hukbo ay nagtipon sa pintuan ng lungsod ayon sa plano. Naghihintay na buksan ang pintuan ng lungsod upang pumasok sa labanan. Ikaw at si Gu Jing, sabay kay Huang Rong na umakyat sa pader ng lungsod. Tinitignan ang makapal na hukbo ng Mongol na nakapila. Papunta sa lungsod ng Xiangyang. May isang espiya na bumalik isang oras na ang nakalipas. Sabi niya, may isang pinuno sa hukbo ng Mongol na may innate kong lakas. Hindi alam ang eksaktong lakas niya. Sobrang sugatan ang taong iyon. Iwanan ang mensaheng ito at mamamatay na. Sinasabi ito ni Huang Rong sa'yo. Alam mong hindi siya basta-basta magbabanggit ng ganitong bagay. Ang orihinal na plano ay dapat na si Gu Jing ang makakalaban ng taong may likas na galing. Ano ang kailangan kong gawin, Pangulong Huang? Ngayon ay sinasabi ito ni Huang Rong. Ano ang kailangan kong gawin, Pangulong Huang? Ano ang kailangan kong gawin, Pangulong Huang? Tiyak na may iba pang plano. Tiyak na may iba pang plano. Ano ang kailangan kong gawin para kay Huang Bangxiu? Gusto kong hilingin kay Daoist na pigilin ang taong may likas na kakayahan. Hindi kinakailangan na lumaban para manalo. Basta't hindi siya makapagtuon ng pansin. Mas malaki ang papel ng Dragon subduing 18 palms ni Jing Jeje sa labanan. Ipinahayag ni Huang Rong ang kanyang saloobin. Dahil alam nating isa lamang ang kalaban na may likas na kakayahan. Mas malawak ang ating puwang para kumilos. Siyempre, kung may nakatago pa sa kabila. Sa karanasan ni Gu Jing sa mundo ng mga martial arts, kaya niyang makibagay agad. Hindi mo masyadong naintindihan kung bakit biglang nagbago si Huang Rong ng isip at pinapunta ka. Pero nagawa mo nang sabihin ang iyong saloobin noon pa man. Kaya walang dahilan para tumanggi. Kaya pumayag ka at tinanggap ang misyon. Habang tinitingnan ang hukbong Mongol na naghahanda sa ibaba, di maiwasan ang iyong damdamin na mag-umapaw. Ito ay isang tunay na larangan ng digmaan. Larangan ng digmaan sa panahon ng malamig na armas. Sa pagkakataong ito, ang hukbo ng Mongol ay may 5,000 sundalo. Ang namumuno ay ang kapatid ni Kublai Khan, si Mongke. Marahil ay hindi talaga pinansin ni Kublai Khan ang Xiangyang. Kaya't 5 lamang ang kanyang dinalang sundalo. Tungkol sa kanyang kalaban, hindi rin niya alam kung iyon ba ay ang hari ng ginto. O kaya iba pang eksperto sa Vajrayana. May bahagyang inaasahan ka na. Sa gitna ng mga Mongol, may isang nakasakay sa itim na kabayo na dahan-dahang nilalakad papunta. Sumigaw ng malakas. Gu Jing, ang ating lalaking may gintong kutsilyo. Dahil sa nakaraan nating pagkakaibigan, malaki ang awa ng Khan. Bigyan kita ulit ng pagkakataon. Buksan ang pintuan ng lungsod. Hayaan mong pasukin ng malaking hukbo ko. Pagkatapos mawasak ang dinastyang Song, ikaw pa rin ang may ambag. Tumingin si Gu Jing sa mga tao sa ibaba. Tiyak na wala siyang maalala. Mataas ang kanyang boses na sumagot. Huwag ka nang mag-alala pa. Ako ay isang tao ng Song. Tanging kamatayan sa labanan ang aking alam. Hindi ako susuko. Hindi rin naniniwala si Kublai na talagang susuko si Gu Jing. Kung susuko siya, matagal na siyang sumuko. Hindi na abot sa ngayon. Matigas ang ulo. Kung ganun na nga, sa araw na bumagsak ang lungsod, ikaw na ang mamamatay. Sugod, tumunog ang kampana ng digmaan. Nagsimula nang umatake ang hukbong Mongol. Maraming Mongol na sundalo ang nagsusugod papunta sa pader ng Xiangyang. Pero ito ay isang paunang pagsubok lamang ng mga Mongol. Malakas ang ulan pero maliit ang ambag. Matapos ang ilang sugatan at namatay na mga sundalo sa ilalim, nagpasya silang magretiro. Siguro gusto lang nilang makita kung gaano kalakas ang paglaban sa loob ng Xiangyang. Sa madaling salita, wala kang pagkakataong makialam ngayon. O kaya, walang nakitang matataas na kalibre sa magkabilang panig na makipaglaban. Sa mga susunod na araw, araw-araw susubok ang Mongol na hukbo na atakihin ang lungsod. Pero sa huli, walang nangyari. Walang nakitang anino ng mga tinagurian nilang eksperto. Si Gu Jing at Huang Rong ay hindi maintindihan kung anong gamot ang ibinibenta ng mga Mongol. Dapat malaman na palaging madali ang depensa kaysa sa pag-atake. Sa mga nakaraang araw, mas malaki ang nawalang tao ng mga Mongol kaysa sa mga sundalo ng Song. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, may mga tao na nagulat na nagkukulang na ang mga pana sa loob ng lungsod. Dito lang naisip ni Huang Rong na ang tunay na layunin ng mga Mongol ay ubusin ang kanilang mga kagamitan sa depensa. Ngunit ngayon lang niya naisip na huli na ang lahat. Kagaya nga ng inaasahan. Sa ikalawang araw ng kakulangan sa pana at pana, naglunsad agad ang Mongol na hukbo ng pangkalahatang atake. Noong mga nakaraang beses, mga maliliit na grupo lang ang umatake. Ngayon, diretsyo ng malakihang hukbo ang umatake. Sa wakas, may mga eksperto na hindi pa lumalabas noon ay nagpakita na rin. Pinuno niya ay isang mongheng Buddhist na may hawak na gintong gulong. Sa likod niya ay may 5 eksperto na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Hindi ko alam kung naging guro ng Mongolia na si Guro Jinlun. Wala kang oras para mag-isip pa. Si Guro Jinlun, kasama ang mga tao sa likod niya, ay ilang hakbang na lumapit sa ibaba ng lungsod. Sa pader ng lungsod, nagbigay siya ng ilang banayad na hampas. Ang 6 ay halos makatalon na sa tuktok ng pader.
Ihila mo ang iyong mahabang espada. Diretso itong tumungo kay Guro Jinlun. Itinaas ang kamay at isang pagsabog ng tatlong kalinisan. Kakaiba ang laban na ito kumpara sa laban kay Aoyang Feng. Ito ay isang tunay na laban ng buhay at kamatayan. Lalo na't hindi basta-basta ang lakas ni Haring Jinlun. Ang lihim na kasanayan ng esoterikong relihiyon, ang Dragon Elephant Prajna Gong, ay kilalang pinakamalakas na paraan ng pagsasanay. Sa orihinal na kwento, si Haring Jinlun ay nasa ikasyam na antas na nang siya ay lumabas. Napakalakas. Ngayon, kahit hindi siya nasa ikasyam na antas, siguradong nasa ikawalang antas siya. Kaya't sa simula pa lang, ibinuhos mo na ang lahat ng lakas mo. Tatlong tuldok ng talim, sa magkabilang balikat at dibdib, para hindi malaman ng Hari ng Ginto kung aling bahagi ang iyong atakehin. Ngunit hindi ito magiging mahirap para sa Hari ng Ginto. Ang kakayahan ng dragon at elepante ay tinatawag na pinakamalakas na disiplina sa martial arts. Siyempre, hindi ito basta-basta. Ang buong katawan ng Hari ng Ginto ay nag-aalab ng tunay na enerhiya. May bahagyang tunog ng dragon na umaawit. Isinaksak mo ang iyong espada. Espadang tumusok. Isinaksak mo ang iyong espada. Direktang tumutok sa kaliwang balikat ng Hari ng Ginto. Ang dulo ng espada ay tumagos sa damit ngunit naharang ng tunay na enerhiya. Hindi makausad ng kahit isang pulgada. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kung ganito kadali ang makuha, hindi na siya magiging Hari ng Gintong Gulong. Sa kabilang panig, si Gujing ay nakaharap sa 5 tao sa likod ng Hari ng Gintong Gulong. Bagamat hindi sila nasa antas ng likas, sila ay lahat nasa antas ng perpeksyon. Sa tulong ng 5 ito, talagang nakayanan nila ang malaking presyon na ibinibigay ni Gujing. Si Gujing ay nagbigay ng buong set ng 18 sipa ng dragon. 5 tao ang salita na nahihirapan, na unti-unting natatalo. Ngunit parang mga surot na hindi mapatay, na bumabalik muli pagkatapos may taboy, at muling natataboy, na labis na nagpapagod kay Gujing. Wala kang oras para tingnan si Gujing. Ngayon ay abala sila sa laban. Na walang bisa ang Qi Huasan King. Lumiko ang puwersa ng espada. Dinyang needle. Ang mahabang espada ay tumusok na parang malaking pako. Ang tunay na enerhiya ay nakabalot sa talim ng espada, na may lakas na parang bumabasag ng kawayan, tuwid na tumusok sa dibdib ng Hari ng Gintong Gulong. Handa na ang Hari ng Gintong Gulong. Itinaas ang Gintong Gulong sa kanyang kamay. Muling umalingaw ang ingay ng dragon. Bahagyang nakikita ang ulo ng dragon na lumalabas sa Gintong Gulong. Biglang nagbanggaan ang Gintong Gulong at ang matalim na espada. Nawawala ang tunay na enerhiya. Lumayo ka ng 6 na hakbang. Sa bawat hakbang ay may naiwan kang bakas ng paa. Hanggang sa maubos mo ang buong lakas bago huminto. 3 hakbang lang ang tinakbo ng Gintong Gulong na mago. Ang mga bakas na iniwan mo ay mas malalim kaysa sayo. At sa kanyang mukha, malinaw na may lumitaw na hindi normal na pamumula. Ngunit pinigilan ng Hari ng Ginto ang kanyang katawan kahit hindi pa natatapos ang kanyang lakas. Dahil dito, umakyat ang kanyang dugo at enerhiya. Ngunit naipon niya ito at nakontrol. Nagsalita ka ng may pangungutya. Sabi mo, di ba't ikaw na rin ang nag-uusap ng kahirapan? Mamatay para sa mukha, mabuhay sa pagdurusa. Hindi sumagot ang Gintong Gulong na hari sa tanong na ito. Sa halip nagtanong siya, anong sekta ka? Sa loob ng lungsod ng Xiangyang, bukod kay Gujing, mayroon pang katulad mong bihasang mandirigma. Ito ang tunay na unang laban mo mula nang bumaba ka sa bundok. Ang kalaban mo ay nasa unang antas. Sa tingin mo, hindi dapat mapahiya ang pangalan ng Quan Zhenjiao. Ilagay ang espada sa likod. Bahagyang ay angat ang katawan sa 45 degree. Bahagyang ikot ang ulo. Iangat ang ulo at bahagyang ikot. Ipinakita ang magandang profile kay Ginoong Jinlun. Ikalawang henerasyon ng mga disipulo ng Quan Zhen. Yin Ziping. Sino ka naman? Kahit na sigurado ka na ito ang Gintong Gulong na hari. Ngunit talagang hindi mo pa siya nakita. Mas mabuting magtanong ka na lang. Baka magkamali ka tulad ni Gujing dati. Ay, magiging awkward iyon. Ako ang Gintong Gulong ng esoterikong Budismo. Tinatawag akong Gintong Gulong na hari ng iba. Hindi katulad ng iyong pagpapanggap ang Hari ng Ginto. Itinago ang ginto at nagbigay ng galang. Maaari ng ituring na nagbati. At pagkatapos ay sumugod ka gamit ang espada. Naglalakbay sa mundo. Hindi nagpakita ng kahinaan ang Hari ng Ginto. May mga ngipin ang paligid ng ginto. Hindi lamang pangdepensa kundi mahusay din sa atake. Nagbanggaan ang gilid ng serrated na tabak at ang matalim na espada. Naglalabas sila ng nakaririnding na ingay ng paghampas ng metal. Hindi rin nagpapahinga ang kaliwang kamay mo. Nakatama ang matalim na espada sa Gintong Gulong. Pinagsama ang enerhiya sa kaliwang kamay at pinukol ito ng isang palad. Ang master ng Gintong Gulong ay may karanasan at hindi naguguluhan sa peligro. Hinawakan ang kamao at sa pagmamadali, pinagsama ang enerhiya at pinukol ito ng isang suntok. Nagtagpo ang kamao at palad. Manatili ka lang sa lugar mo. Nabaliw si Jinlun Fawang at napaatras ng ilang metro. Pero kahit anong gulat mo, maliit lang ang naging abala ni Jinlun Fawang. Para sa kanya, hindi ito gaanong mahalaga. Sa tingin mo, kahit yung Huishan Palm na binato mo kanina. Sa dibdib ni Jinlun Fawang, hindi pa siguro makakasakit sa kanya. Nakikita si Jinlun Fawang na pinalilipad ang Gintong Gulong mula sa kanyang kamay. Ang malaking ginto na gulong sa hangin ay muling naghati sa 3 mas maliliit na gulong na nakapaligid sa malaking gulong. Ang 4 na gulong ay may dalang malaking lakas na papalapit sa iyo. Ang ingay ng paghagupit ng hangin ay umaalingaw-ngaw. Alam mo na ito ay si Jinlun Fawang na nais gamitin ang lakas upang talunin ang katalinuhan. Tinitignan mo ang 3 nagbabantang gulong. Pinili mong umiwas sa kanilang atake. Pinapaandar ang iyong lakas sa mabilis na pagtakbo. Buong tao ay patayong umaakyat. Hindi pa sumusuko si Ginoong Jinlun. Na-remotely ni Ginoong Jinlun ang direksyon patungo sa iyo sa ere. Walang mapagkakapitan sa gitna ng hangin. Naniniwala si Ginoong Jinlun na hawak na niya ang tagumpay. Yin Ziping. Nagawa mo ang pinakamaling desisyon. Pero hindi mo ba alam na ang tao sa ere ay isang target? Dahil naabot niya ang sukdulan ng kanyang lightness skill.
Kaya niyang maglakad sa hangin. Kaya siya sobrang kumpiyansa. Tumatalon sa air. Ikaw ay nagliliparan sa kalagitnaan ng hangin. Hinaharangan mo ang tatlong maliliit na ginto na gulong gamit ang iyong matalim na espada. Dumating ang malaking gulong na ginto. Napaka-espesyal ng pagkakataon at ang gulo nito. Sa eksaktong sandaling hindi mo pa naibabalik ang iyong espada. Hindi na kaya ng espada mong harangin ang papalapit. Pero hindi ka nagpanik. Lahat ay nasa plano mo. Biglang tumaas ang buong katawan mo. Gamit ang kaliwang kamay, inilabas mo ang Shuang Breaking Ice Palm. Isang malakas na palad ang tinama sa dakinlun mula sa itaas pababa. Agad na bumaling ang dakinlun at bumagsak sa lupa. Sa tulong ng lakas na ito, ikaw ay lumilipad pasulong. Ang mahabang espada ay tuwid na nakatutok sa hari ng gintong gulong. Ngayon, ang tatlong maliliit na gintong gulong ay hindi pa naibabalik. Ang malaking gintong gulong ay nahulog na sa lupa. Wala nang sandata ang hari ng gintong gulong sa kanyang kamay. Ito ay isang magandang pagkakataon upang habulin ang tagumpay. Ang buong puso ng katotohanan ay buong lakas na pinapagana. Ikaw ay puno ng tunay na enerhiya. Hindi pa malapit. Tatlong espada ang iyong inihampas. Ang tunay na enerhiya ay naging tatlong sinag ng espada, na lumipad patungo sa hari ng ginto. Kaliwa, kanan at tatlong direksyon. Isinuko ng hari ng ginto ang ideya na ibalik ang gulong upang labanan. Nakapulupot ang mga kamay. Ang Dragon Elephant Prajna skill ay naabot ang sukdulan. Ang kaliwang kamao ay sumira ng isang sinag ng espada. Ang kanang kamao ay muling sumira ng isa pa. May natitirang isa na hindi na kayang pigilan, ngunit may matinis na tunog ng elepante. Ang sinag ng espadang ito ay hindi man lang nakabasag ng damit. Naharang ito ng panlabas na inetki. Matapos harangin ang sinag ng espada, hindi naglakas loob ang hari ng ginto na magpabaya. Dahil nandito ka na sa harap niya. Isang tuwid na saksak. Walang anumang magarbong galaw. Isang simpleng espada na tuwid na tumusok. Tanging ang di nakikitang tunay na enerhiya sa talim ang nagsasabi kay hari ng gintong gulong na ang hakbang na ito ay napanganib. Alam mo na ang depensa ng hari ng gintong gulong ay nakakatakot na malakas. Maaaring walang gaanong epekto ang karaniwang mga galaw. Kaya't gumamit tayo ng isang paraan na medyo nakaka-break ng depensa. Hindi alam ng King of the Golden Wheel kung ano ang balak mo. Pero hindi rin siya magpapabaya na mapinsala ka. Muling umuungol ang dragon. Magkasabay na sumugod ang mga kamao. Isang kamao ang tumama sa matalim na espada. Isang kamao ang diretsyo sa iyong dibdib. Maging ang hari ng ginto ay nagpakita ng katigasan. Gumamit siya ng taktika na parehong masasaktan. Kung tumama ang suntok na ito, sigurado siyang hindi ka mamamatay pero tiyak na masasaktan ka. Kahit na mapigilan mo ito. Sa pagmamadali, tiyak na masasaktan ka. Sa ganitong paraan, lahat ay may sugat. Maaari pa niyang samantalahin ang pagkakataon upang tawagin ang hari ng ginto. Bumalik sa simula. Hindi mo rin inasahan na si Gintong Gulong na Dharma King ay gagawa ng ganitong hakbang sa oras ng panganib. Sasabihin ko sa totoo lang, hindi mo talaga kayang saluhin ang suntok na ito. Ngayon, huli na para gumamit ng tunay na kamay sa pagtanggap ng suntok. Maswerteng lagi mong naalala na mag-iwan ng tatlong bahagi sa iyong atake. Ang mahabang espada ay umiikot, binago ang turok sa paghiwa. Ngunit sa ganitong paraan, ang lakas nito ay mababawasan ng malaki. Nagtagpo ang espada at kamao. Hindi pa rin naputol ng espada ang protektadong aura. Walang sugat ang dalawang kamao. Naipigil din ng espada ang dalawang kamao. Tumama sa hangin. Bumaba agad. Maingat na bumaba ang iyong umiikot na katawan. Lumiko ng paatras si Jinlun Fawang. Gamit ang pagkakataon, tinawag niya pabalik ang apat na Jinlun. Ang tatlong maliit na Jinlun ay bumalik sa malaking Jinlun. Ipinapakita ang Jinlun sa harap niya. Habang hindi pa nagsisimula, ikaw at ang Jinlun Fawang ay pantay ang laban. Sa ilang saglit, walang makakatalo sa inyo. Ikaw ay nagpasalamat na noon ay para kang nakaupo sa isang balon at nakatingin sa langit. Akala mo na ang iyong kakayahan ay lahat na. Ang pakikipaglaban kay Ginoong Jinlun ay palaging napakamapanganib. Kahit na isang maliit na pagkakamali, tiyak na magdudulot ito ng iyong kamatayan. Buti na lang at marami akong natutunan mula kay Aoyang Feng. Kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Ang laban kanina ay masyadong mabilis at nagmamadali. Pareho kayong nagmamadali ni Ginoong Jinlun na magpahinga. At tungkol kay Gujing, sa huli, may malaking pagkakaiba ang pagitan ng likas at nakuha. Yung 5 tao ay pinilit na pigilan si Gujing kahit na halos mamatay na sila. Kung hanggang kailan sila makakatagal ay nakasalalay sa galaw ni Gujing. Ito na. Matapos gamitin ni Gujing ang kanyang 18 Dragon Subduing Palms, yung 5 tao ay para ng mga pulubi na ang itsura. Nang makita nilang patuloy pa rin silang nakikipaglaban. Matapos gamitin ni Gujing ang 18 Dragon Subduing Palms, nagpasya siyang gamitin ang mga aral mula sa 9-in manual. Ang lumilipad na pamatay Sanlili at Spiral 9 Shadows. Lubhang nakakasakit. Pagkatapos ng 10 galaw, 5 tao ay nakahandusay na sa lupa. Kung hindi lang dahil sa mga Mongol na sundalo na nakakita ng masama ang kalagayan. Gamit ang kanilang buhay, pinigil nila si Gujing at itinulak pabalik sa likod. Matagal nang wala na ang 5 tao. Pero ayos na rin ito. Maaaring gamitin ni Gujing ang kanyang kamay para labanan ang iba pang mga sundalong lupa. Pagkatapos, ipinakita ni Gujing sa buong mundo ang papel ng isang malakas na mandirigma sa unang antas sa harap na laban. Tama si Huang Rong. Ang 18 Dragon Subduing Palms ni Gujing ay talagang isang napakalakas na armas sa ganitong uri ng malaking labanan. Habang nagbabaluktot ang dalawang palad, sumasabog ang mga enerhiya. At pinapalayas ang mga Mongol na sundalo, nagkakagulo at natutumba sila. Ang progreso ng pag-atake sa lungsod ay labis na naantala. Dahil dito, ang mga Mongol na nakasampa na sa pader ng lungsod ay unti-unting nawalan ng suporta. Sa paglipas ng panahon, sila ay mahuhulog sa isang sitwasyong walang tulong. Napansin mo rin ang pagbabago ng sitwasyon. Hari ng Gintong Gulong, ang iyong katulong ay natalo na ni Ginoong Go. Sa pagkakataong ito, kayo ang natalo. Magpapatuloy ka pa ba sa laban? Labanan ng dalawang panig. Ang atake sa isip ang pinakamabisa. Gusto mong guluhin ang isipan ni Gintong Gulong.
Kapag siya'y nag-alala, tiyak na magkakamali siya. At kapag natalo si Gintong Gulong, maaaring masabi ng tiyak ang tagumpay sa laban sa Xiangyang. Itago mo ang iyong mga iniisip. Hindi ako basta-basta magpapaloko sa'yo. Kung may kakayahan ka, manatili ka dito. Paano hindi makikita ng hari ng bituin ang iyong mga iniisip? Sadyang may tiwala siya sa sarili niya. Kahit na matalo sa laban, hindi siya magkakaroon ng problema. Siguradong makakaligtas siya. Huwag ka na ring mag-aksaya ng salita. At muling nakipaglaban si Wang Jinlun. Nagbanggaan ng espada at gulong ng ginto. Nagtagpo ang palad at kamao. Nakatigil ang oras. Walang makapagpasya ng panalo. Ngunit iba ang sitwasyon sa ibang lugar. Si Gu Jing ay nakatayo sa ilalim ng pader ng lungsod. Walang epekto sa kanya ang mga pana at palaso. Ang mga karaniwang sundalo ay hindi makalapit. Kapag pumasok sila sa loob ng 3 yarda, sila ay itataboy. Sa ibang mga lugar ng labanan sa pader ng lungsod, unti-unting nakakuha ng kalamangan ang Xiangyang. Nakita rin ni Kublai ang kasalukuyang sitwasyon. Alam na niya sa kanyang isip na ang pag-atake sa lungsod ay tiyak na mabibigo. Sa loob ng halos kalahating buwan, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon dahil sa kakulangan ng kagamitan sa depensa. Ngunit hindi alam kung saan biglang may lumabas na isang bihasa na humawak sa kalaban na orihinal na inihanda para kay Gu Jing, na nagbigay daan kay Gu Jing na makapag-atake ng walang hadlang. Ngayon, wala nang kahulugan ang patuloy na pag-atake. Ang magpatuloy ay magdadala lamang ng dagdag na pagkasawi. Hindi ito sulit, kaya't nag-utos na huminto at magpahinga. Dumating ang senyales ng pag-atras ng mga Monggol. Narinig din ng hari ng ginto ang mga ito. Matapos siyang itulak pabalik ng suntok, siya ay huminga ng maluwag. Malaki pa rin ang kanyang pressure. Akala niya ang kalaban niya ay si Gu Jing. Ngunit hindi niya inasahan na ang nasa harapan niya ay ang hindi pa niya narinig na Yin Zai ng Quan Zhenjiao. Maliwanag sa hari ng ginto ang agwat ng innate at acquired. Ang 5 mga walang silbi ay hindi maaaring maging kalaban ni Gu Jing. Kaya nag-aalala siya na baka si Gu Jing ay makapagbigay ng tulong at makipagtulungan sa iyo upang ipatupad ang katarungan sa sarili. Ngayon ay ayos na. Ito ay utos ng pinuno na umatras. Sumusunod ako sa utos. Hindi ako tinakbuhan. Yin Zaiping, tandaan kita. Baka may pagkakataon na muling makipagsabayan sa iyo. Sa oras na yon, doon tayo maghihiwalay ng panalo at talo. Halos lahat ng tao bago umalis ay nag-iwan ng matitinding salita. Hindi rin exempted si Ginoong Jinlun. Malugod na pagtanggap. Ingat sa iyong paglalakbay. Paalam. Sa laban kay Jinlun Fawang. Kahit na mapanganib ang proseso, pero ito ang pinakamasaya mong laban. Pakiramdam mo ay malinaw ang isipan, at sobrang ginhawa ng buong katawan, tapos bigla kang nakalimot sa sarili. Naipaalis mo si Jinlun Fawang. Agad mong nakita ang mga kamag-aral mo. Sa kabutihang palad kahit may nasaktan, pero walang malubhang nasira. Matapos ang laban na ito, kitang-kita ng lahat. Tapos na ang laban sa Xiangyang. Susunod na lang ay mga maliliit na labanan tulad noong unang araw. Hindi na magkakaroon ng malaking labanan. Pero sa hindi inaasahan, sa mga sumunod na araw, hindi na muling umatake ang malaking hukbo ng Mongol. Habang hindi makuha ni Gu Jing at Huang Rong ang sagot kung paano talaga plano ni Kublai, biglang umatras ang buong hukbong Mongol sa isang gabi. Matapos mag-imbestiga, nalaman nila na matagal nang unti-unting umaalis ang hukbo Mongol. Iniwan lang nila ang ilan upang magbantay sa kampo at magpanggap, para akalain ng mga taga-Xiangyang na nandyan pa rin sila. Dahil dito, opisyal nang nagtapos ang laban sa pagsasanggalang ng Xiangyang. Nagdao si Gu Jing at Huang Rong ng isang salu-salo para sa pagdiriwang, para pasalamatan ang mga makabayan at matapang na bayaning tumulong. Sa salu-salo, si Gu Jing, si Huang Rong at ikaw ang pangunahing mga bida. Ang pangalan mo ay nagsimulang kumalat sa buong mundo ng martial arts. Pagkatapos ng salu-salo, kailangan pa rin ni Gu Jing at Huang Rong na manatili sa Xiangyang. Maghintay ng ilang araw para ayusin ang ilang mga kasunod na bagay. Tungkol sa iba, unti-unti na silang umalis. May kanya-kanya silang mga bagay. Lahat ay abala. Ngunit hindi ka agad umalis. Sa halip, nakipag-ayos ka kay Gu Jing para makipaglaban. Ang laban mo kay Aoyang Feng ay nagbigay sa iyo ng maraming benepisyo. Kaya pagkatapos ng digmaan, palagi mong nais makipaglaban kay Gu Jing. Tingnan kung may makukuha tayo. Naghanap ang 2 tao ng lugar para magtalo ng maayos. Gustong-gusto ni Li Zichang at ng iba pang manood. Ngunit tinanggihan mo sila. Tumagal ang laban na ito ng isang buong araw. Maliban kina Gu Jing at sayo, walang nakakaalam ng resulta. Sa daan pa uwi, hindi na nakatiis si Li Zichang. At tinanong ang tanong na matagal nang nasa isip. Shixong, sino ang nanalo sa laban niyo ni Godaxia? Sino ang talo? Lahat ng mga Shixong sa paligid ay nakikinig ng mabuti. Gusto nilang marinig ang iyong sagot. Talo. Tinatanggap mo ng buong katinuan ang iyong kabiguan. Noong panahon na yon, natiis mo ang Downward Dragon 18 Palms. Natiis mo ang Devastating Divine Palm at Spiral 9 Shadows. Sa huli, hindi mo na natiis ang Great Demon Subduing Fist. Ito rin ang nagpatunay sa iyo muli kung gaano kahalaga ang tamang kasanayan. Para sa mga nag-aaral ng martial arts, napakahalaga nito para sa mga taong nagsasanay ng sining ng pakikidigma. Ang mga nakababata mong kapwa magtuturo ay nagsimulang magpasalamat sa iyo. Sila rin ay naniniwala na ang agwat mo kay Gu Jing ay dulot ng kanyang mga kasanayan. Ayos na. Alam ko na ang agwat ko kay Ginoong Guo. Hindi nakakagulat na matalo sa kanya. Sinasabi mo ito, ngunit sa loob mo ay nag-isip ka na tanungin ang guro mo pag-uwi kung talagang naipasa ang mga kasanayan ni Patriarka Wang Chongyang. Kung wala, kailangan nating magplano ng tungkol sa Jiuyang Shengong. Isang buwan mamaya, dinala mo ang mga kapatid na disipulo pabalik sa Quan Zhenjiao. Matapos mong ipaalis ang mga kapatid na disipulo para magpahinga, pumunta ka sa Chongyang Palace upang bisitahin ang iyong guro at mga tiyuhin. Matagal na silang naghihintay. Zaiping, ang laban sa Xiangyang na ito,
ay talagang nagpalakas sa reputasyon ng ating Quan Zhenjiao. Ngayon, lahat ng tao sa mundo ay nagsasabi na ang Quan Zhenjiao ay mag-aangat muli. Hahaha. Simula nang pumasok ka, hindi na huminto ang ngiti sa mukha ni Qiu Chuji. Tinitingnan ang kanyang disipulo na puno ng pagmamalaki. Zaiping, hindi mo alam. Nang dumating ang balita na nakipaglaban ka sa mga Mongol sa Xiangyang, hindi alam ng guro mo kung gaano siya kasaya. Kahit sa panaginip, lagi niyang sinasabi na mayroon siyang mahusay na estudyante. Hahaha. Ngumiti si Wang Chui at ibinulgar ang nakakahiya na kwento ng kanyang nakatatandang kapatid na nagpasaya kay Sun Buer. Si Hao Datong at Liu Choxuan ay sabay-sabay na tumawa. Nananatili kang nakangiti. Sa sarili kong master. May konting tuwa sa puso. Pero hindi niya ipapakita. Pagkatapos magbiro, saka ka nagsimula ng seryosong usapan. Master, nais kong malaman kung naipasa ba ang innate kung ng aming ancestor. Nagkatinginan sina Qiu Chujin at ang iba pang mga tao. Walang nakakaasahan na ikaw ay magbanggit ng innate skill ni Master. Zaiping, paano mo naisip ang innate skill? Mula nang pumanaw ang iyong Grandmaster. Tanging ang Southern Emperor, Prince Duan. O ngayon ay si Master Yiding lang ang meron nito. Kahit kami ni Uncle Zhu. Hindi ito naipasa sa amin. Kahit kami ni Uncle Zhu, ni hindi na ituro sa amin ang tungkol kay Qiu Chuji, pero nagsimula siyang magpaliwanag. Kahit kami ni Uncle Zhu, ni hindi na ituro sa amin, at gusto naming malaman kung bakit bigla mong naisip ang innate skill. Gusto rin naming malaman kung bakit bigla mong naisip ang innate skill. Master, ang disipulo ay nagtataka lang. Sa pag-akyat ko sa bundok mayon, nakita ko ang mga kasanayan ni Herogo. Ngayon ko lang naranasan ang dragon subduing 18 palms at the 9 yin scriptures. Nakita ang kakayahan ni Ouyang Feng sa kanyang palaka na kasanayan. At mayroon pang natatanging kaalaman ng esoterikong budismo, ang Dragon Elephant Prajna skill. Kaya naisip ko ang unang kasanayan ng aking guro. Hindi mo naman maaring sabihin na sa tingin mo ang kasanayan ng Quan Zen sect ay hindi na akma sa iyong kakayahan, di ba? Kung nais mong paliitin ang agwat sa pagitan ni Gu Jing at Ouyang Feng, kailangan mo ng isang pambihirang kasanayan sa martial arts upang mapangalagaan ang mukha ng mga guro at mga nakatatandang guro. Medyo maingat ang mga sinabi. Sino ba sa 5 tao ni Qiu Chuji ang hindi matalino? Paano nila hindi mauunawaan ang iyong ibig sabihin? Ngunit sa bagay na ito, wala silang maitutulong. Sa katayuan mo ngayon sa Quan Zhenjiao, wala nang maitatago sa iyo ang buong Quan Zhenjiao. Lahat ng mga lihim ng kasanayan ay bukas na sa iyo. Talagang walang naipasa ang mga likas na kakayahan. Malinaw kay Qiu Chujin. Natiyak na nakita ng kanyang disipulo ang pagkakaiba sa pagitan ng Quan Zen na pamamaraan at ng mga nangungunang kakayahan. Kaya't nagtanong siya. Ito ay dahil sa kanyang kakulangan bilang guro. Ngunit hindi ka naman masyadong nabigo. Mayroon ka ng paghahanda sa isip mo. Mabuti na lang. Kung wala, maghanap ng paraan para makuha ang Jiuyang Shengong. Guro, nais ng disipulo na magpahinga sa bundok. Malaki ang nakuha sa pag-akyat na ito. Kailangan munang mag-reflect bago bumalik sa paglalakbay. Ito ang iyong plano. Sinasabing bumaba sa bundok, pero talagang umaakyat sa Shaolin. Naghahanap ng pagkakataon na makapasok sa tanggapan ng sutra upang makuha ang 9 yang divine skill. Sa panahong ito, ang Shaolin ay sarado na dahil sa kabuluhan. Sa panahon ng kaguluhan, ang Bodhi ay hindi nag-aalala sa mundo. Ang matandang guro ay nagpakumbaba upang iligtas ang sangkatauhan. Ang Budhistong templo sa panahon ng kapayapaan ay tumatanggap ng mga bisita. Ang guro ng daan ay nagretiro sa kabubatan. Hindi ka nagkakamali sa sinasabi mo. Sa laban sa Xiangyang, ni isang monghe mula sa Shaolin ang hindi nakita. Tinatanggihan mo ang paraan ng Shaolin. Pero hangad mo pa rin ang kanilang sining sa martial arts. Sa buong mundo, ang Shaolin ang pinagmumulan ng martial arts. Medyo pinalalabis ang pahayag na ito. Pero makikita rin na may mga magagandang aspeto ang martial arts ng Shaolin. Tiyak na ang 72 natatanging kasanayan ay tunay na kamangha-mangha. Yai Jingjing, ang si Sui Jing ay isa ring pambihirang kasanayan. Magpahinga ka na. Tahimik na pinagmamasdan ni Qiu Chuji ang iyong pag-alis. Kapatid, gusto mo bang ipahanap sa mga disipulo sa ibaba ang mga bakas ni Guru Zhu? Naalala ko na si Guru Zhu ay marunong ng Jiuyin Zhenjing. Alam ni Wang Chui na hindi maganda ang pakiramdam ni Qiu Chuji. Nagbigay ng mungkahi. Hindi pwede, kapatid. May utos ang guro. Hindi pwedeng mag-aral ng 9 yin manual ang mga disipulo ng Quan Zen. Hindi pwedeng labagin ang utos ng guro. Yumeling si Qiu Chuji. Pwede namang makipag-ugnayan kay Zhu Botong. Ngunit hindi pwedeng mag-aral ng 9 yin manual. Ito ang utos ng kanilang guro na si Wang Chongyang bago siya namatay. Kaya't hanapin natin si Master Yideng. Tingnan natin kung maaari nating ipagpalit ang kakayahan ng guro. Naisip din ito ni Hao Datong. Nakakatawa nga naman. Kailangan pang makipagpalitan ng kakayahan ng Quan Zen sect sa iba. Kapag kumalat ito, tiyak na magiging katatawanan. Ngunit sa ngayon, mukhang ito talaga ang pinakamainam na paraan. CJ, hanapin ang kinaroroonan ni Master Yideng. Sama-sama tayong 5. Sa puso ni Master Yideng, dapat ay papayag siya. Mas mabuting hintayin na bumaba si Ziping bago natin ito gawin. Natatakot akong mag-isip ng kung ano-ano si Ziping. Bilang isang babae, maingat si Sun Buer. Isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Tama ang sinabi ng junior sister. Palaging iginagalang ni Ziping ang guro. Natatakot akong hindi niya kayang tiisin na tayo'y magdusa para sa kanya. Hindi mo alam ang balak ni na Qiu Chuji at ng iba. Kung alam mo, tiyak na hihindihan mo ito. Kahit na nais mo ang innate skill. Ngunit ang likas na talento ay hindi ang tanging pagpipilian. Hindi nila kailangang magmakaawa para sa isang teknik. Pagbalik sa iyong maliit na bakuran, huminga ka ng maluwag. Malaki ang naging bunga ng paglalakbay sa Xiangyang na ito. Hindi rin maliit ang pressure. Dapat mong malaman na ikaw ang namumuno. Bilang nakatatandang kapatid, kailangan mong maging responsable sa mga nakababatang kapatid. Sa kabutihang palad, lahat ay buhay na naibalik. Naghintay ng kaunti.
Naalala mo ang lugar sa tuktok ng bundok na madalas mong pinupuntahan? Ito ang iyong maliit na mundo. Maraming tao ang nakakaalam sa lugar na yon. Ngunit kakaunti ang pumupunta roon. Doon, walang nakakagambala sa iyo. Maaari mong iwanan ang iyong isipan. Tumingin sa mga ulap sa kalangitan habang sila'y dumadaan. Araw-araw ay sumisikat at lumulubog. Parang ang buong katawan at isipan ay nagiging dalisay. Gawin mo ang nais mong gawin. Pumunta sa kusina at humingi ng isang manok. Pinatay at nilinis ng maayos. Diretso sa tuktok ng bundok. Ngunit kapag umakyat ka sa tuktok ng bundok, napagtanto mong iba ito kaysa dati. May tao nang nauna nang umupo dito. Nauupo sa kahoy na bangko na ginawa mo para sa kaginhawaan. Isang babae iyon. Nakaputing damit tulad mo. Napakagandang likod. Parang nararamdaman niyang may dumating. Yung babae bahagyang napalingon. Anong klaseng mukha iyon? Naramdaman mo lang na limitado ang iyong mga salita. Kahit ano ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang kagandahan. Sa ilalim ng paglubog ng araw, parang isang diwata mula sa langit. Hindi nadudumihan. Parang may alinggaw ng engkanto. Ang mga taon ng pag-aaral at paglinang ng puso ay mabilis na nagbalik sa iyong isipan mula sa pagkawalang sigla. Ang unang reaksyon sa isip ko ay, tapos na. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat, nahulog pa rin ako sa bitag. Isang malamig na boses ng babae ang pumutol sa iyong pag-aalala. Sino ka? Paano ka nandito? Dapat ako ang magtanong sa iyo. Ang batong upuan na nakaupuan mo ay gawa ko. Itinuro mo ang batong upuan sa ilalim ng babae, na nagpapahiwatig na ikaw ang unang nakakita sa lugar na ito. Naisip mo rin ito. Ngayon, dapat ay bata pa si Xiaolong. Malamang isa pa siyang batang babae. Ang babae sa harap mo ay tila nasa 28 taon. Hindi maaaring siya ang biktima ng kapahamakan mo o ni Zhen Zebing. Kaya't ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay lumalabas na. Maliban sa hinaharap na magiging salot sa mundo ang babaeng demonyo na si Limocho. Hindi mo na maisip kung sino pa. Pasensya na. Hindi ko alam na ikaw ang gumawa nito. Akala ko nandito na ito dati. Nang marinig ni Limocho na ang batong upuan ay sa ibang tao, agad siyang tumayo upang bigyan ka ng pwesto. Sa mga sandaling ito, mukhang hindi pa nasasaktan si Limocho sa pag-ibig. Pero kitang-kita sa hindi natural na ekspresyon sa mukha niya. Hula mo, baka nagkita na sila ni Lu Zhenyuan. Walang anuman. Hindi rin naman ito sa akin. Pwedeng pumunta ang sinuman. Pero kadalasan, ako lang mag-isa. Bihira akong makakita ng iba. Nakaupo ang dalaga, ganito. Salamat. Hindi na maaga. Kailangan ko na ring umuwi. Malinaw na ayaw ni Limocho na makipag-ugnayan sa mga estranghero. Lalo na kung lalaki pa ito. Palaging sinasabi ng guro niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. May nararamdaman na siya para kay Lulang. Kaya't hindi na siya dapat makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Pwedeng pumasok. Pero kung gusto mong pumunta dito, babae, pwede kang dumaan anumang oras. Hindi rin naman ako palaging nandito. Nagpakita ka lang ng paggalang. At muling nakaramdam ng sarili mong damdamin. Tinitiyak mong hindi mo nagustuhan ang magiging babaeng demonyo sa hinaharap. Talaga namang nakabighani si Limocho sa'yo. Ngunit iyon lang. Hindi naman ito umabot sa puntong mahuhulog ka agad. Ngunit nagtataka si Limocho. Sikreto siyang bumaba ng bundok. Naglakbay at tumingin. At dahil dito, nakatagpo siya ng tunay na pag-ibig kay Lu Zhenyuan. At sumama sa kanya sa paglalakbay sa mundo. Noong panahong iyon, unang beses niyang nalaman na maganda siya. Lahat ng mga tao sa daan ay nagugulat at nahuhumaling sa kanya. Ganito rin ang naramdaman ni Lulang nang una siyang makita. Ngunit ang lalaking ito sa harap niya, maliban sa kanyang unang pagkabigla, mabilis na naging walang pakialam. Pagkatapos ay nagkaroon ng ilang maikli at walang saysay na pag-uusap, na puno ng walang pakialam na saloobin. Parang siya ay isang karaniwang tao lamang. Ito ang nagpasama sa palagiang nakatingin sa kanya nang may pagnanasa si Limocho. Naramdaman niya na may kakaibang tao. Hindi siya nagalit dahil sa pagmamahal niya sa sarili, kundi dahil sa unang pagkakataon. May isang tao na hindi pinapansin ang kanyang kagandahan. Naging bago sa pakiramdam ni Limocho ang ganito. Hindi pinansin si Limocho na umaalis. Ni hindi man lang tinanong ang pangalan niya. Sa halip, nag-isa niyang hinahanap ang mga nakahandang tuyong kahoy noong nakaraan. Nagsisimula siyang magliyab at mag-ihaw ng manok. Basta't hindi si Xiaolong Nu. Para sa'yo, pareho lang. Kumakain ng inihaw na manok. Nagliliyab ang apoy. Nanonood ng paglubog ng araw. Unti-unting naging kalmado ang puso mo. Hindi mo alam kung mayroon kang tinatawag na post-traumatic stress disorder mula sa digmaan. Nakita mo lang bigla ang napakaraming patay. Siyam-siyam na katawan na nag-ipon-ipon at sa huli ay sinunog. Talagang nagdulot ito sa iyo ng malaking epekto. Kahit anong buhay mo noon o ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakita mo ito ng personal. Patuloy mong pinipigilan ang sarili mo. Hanggang sa ngayon, nakatingin ka sa araw na unti-unting nawawala sa abot tanaw. Ito ang tunay na pagbabago. At pagkatapos ay nagsimula kang mag-ensayo. Dahil nagkaroon ka ng bagong pangunawa. Nakatayo ka sa batong upuan at sinimulan ang buong tunay na enerhiya. Habang lubos kang nakatuon sa pagsasanay. Hindi mo alam na matagal ka nang hindi tumingin. Sa panel ng kasanayan na tahimik na nagbabago. Matapos ang isang buong ikot ng araw, dahan-dahan mong buksan ang iyong mga mata. Nararamdaman mong tumaas ng malaki ang iyong tunay na enerhiya. Bihira lang na mabuksan ang kasanayan na panel. Nang tingnan ito, bigla kang napatigil. Nakita mong ang iba pang mga martial arts sa panel. Ang mga numerong nasa likod ay nananatiling 100. Ngunit ang Sakwansen Sword Technique ay hindi mo alam kung kailan nagbago. Kasabay nito, lumitaw din ang isang pindutan para sa pag-advance. Bagamat ang tunay na inner kung ay isang paunahing pagpipilian mo para sa pag-aaral. Pero mas madalas mong ginagamit ang buong tunay na pamamaraan. Ibig sabihin, ang iyong pagninilay ngayon ay nagpasulong sa labas ng limitasyon ng buong tunay na espada. Nakarating ka sa isang bagong yugto. Pinindot mo ang susi para sa pag-advance gamit ang kontrol sa isipan. Isang pag-ikot sa panel ng kasanayan. Nagpakita ng isang panibagong larawan.
Napakasimple. Napakadali. Napakasimple. Tatlong pagpipilian lamang. Wilan Zuguzianye. Wilan Jin Guzianye. Banal na espiritu na sining ng espada. Langit na lumilipad na Diyosa. Tumingin ka sa tatlong pagpipilian na ito. Hindi mo mapigilang makaramdam ng kasabikan. Talagang kung ano ang naiisip mo, iyon ang nangyayari. Kailangan mo talaga ng nangungunang martial arts. Hindi mo akalain na darating ito. Ang Wan Jian Gizong at ang Shengling Jianfa ay lahat nagmula sa mundo ng Fengyun. Ang Wan Jian Gizong ay ang natatanging kasanayan ng Zhaozong. Tradisyonal na ibinibigay lamang sa pinakamalakas na disipulo. Pagkatapos ay natutunan ng walang pangalan. Ito ang pinakamataas na antas ng sining ng espada. Kapag lumabas ang galaw ng espada, napakalakas na puwersa ng espada ang nagmumula sa katawan. 10,000 matatalim na espada ay sumasabog na parang bagyo. Maaaring manipulahin ang libu-libong espada upang umatake. Ang banal na espadang sining ay nilikha ng espadang banal na si Dugu Jian upang labanan ang walang pangalan. Daan ng espadang kaisipan, ikalawang espada ng kaisipan, at ang huling espada ng kaisipan. Pagsira sa langit at lupa, espada ng kaisipan at pagkakaibigan. May tuturing na espada ng impyerno. Ang bituin mula sa langit ay ang natatanging kasanayan ni Ye Gocheng. Sinasabi ng mga nakakita na ito ay isang espada na hindi mula sa mundong ito. Ang espadang ito ay nabuo bago pa man siya kumilos. Nananatili ang mga alingaw pagkatapos niyang kumilos. Sa pagiging malambing hanggang sa pagiging banayad. Sa pagbabago, hindi nagbabago ang prinsipyo. Ito ang tunay na walang katulad na espada. Ngayon, kailangang pumili ka ng isa sa tatlong paraan ng espada. Maswerte ka na ang napili mo ay ang espada, hindi ang inner power. Naghahanda na sana akong kunin ang 9-son divine skill. Kung inner power ang pipiliin, magkakaroon tayo ng banggaan. Tungkol naman sa tatlong pagpipilian, alin ang pipiliin mo? Ang espiritu ng espada ay labis na nakakapinsala sa pagkatao. Mula sa walang damdamin tungo sa may damdamin. Bagamat malakas. Ngunit sa kaunting pagkakamali, maaari kang maging walang damdamin. Ang tagalabas ng langit ay napakalakas. Si Ye Gocheng, gamit ang hakbang na ito, ay tunay na walang kapantay sa buong mundo. Tanging ang ngiti ng Diyos ng espada, Siximen Chuixui, ang makakapantay sa kanya. Kung ikukumpara naman sa mga malikhain at mahikal na martial arts ng Fengyun. Sa huli, pati na sa mga mundo ng mga Diyos at demonyo. Ang Jian Weifei Xian ay tila hindi na sapat. Ang tanging pagpipilian na natitira sa iyo ay isa lamang. Ang Wan Jian Gizong ng Jianzong. Ang Wan Zhao Gizong ng Zhaozong. Sa isang iglap ng isipan, pinindot niya ang opsyon na Wan Jian Gizong. Ang salitang Wen Jin Guzianye ay umalis sa panel at pumasok sa loob ng katawan na parang agos ng liwanag. Sa isang iglap, ang mga sutra at galaw ng Wen Jin Guzianye ay sumiklab sa isip. Lahat ay bumuhos sa aking isipan. Ang panel ay bumalik sa interface ng kasanayan. Ngunit ang orihinal na bahagi ng Quanzhen Sword Technique ay pinalitan na ng Wen Jin Guzianye. Kahit na ang kasanayan ng Wen Jin Guzianye ay 10 lamang. Nawala na rin ang Quanzhen Sword Technique mula sa panel. Ngunit alam mo na ang Quanzhen Zhaofa ay narito pa. Maari mong gamitin ito ng libre. O masasabi na ang Wan Jian Gizong ay sumasaklaw na sa Quanzhen Jianfa. Sa kasalukuyan, wala nang pagnanais na bumalik at magpahinga. Napakaganda ng gabi. Paano ka matutulog at sayangin ang oras? Dapat tayong magsikap sa pagsasanay. Natutunan na ang Wan Jian Gizong. Maabot ang kalagayan kung saan ang mga bundok, tubig, at mga halaman ay maaaring maging espada. Maging ang walang laman na espasyo ay madaling maging sandata. Tulad na ngayon, kailangan mo lamang itaas ang iyong kamay. Isang daluyong ng espada ay nabuo sa iyong kamay. Maaaring maramdaman na ang daluyong ng espada ay ganap na nasa iyong kontrol. Hawakan ito o ipalabas. Nasa isang isip lamang ito. Kapag kumilos ang isip. Pangalawang hakbang. Pangatlong hakbang. Ang pang-apat na talim ng espada ay biglang lumitaw. Isang galaw ng kamay. 4 na talim ng espada ang tumama at tumutok sa malaking bato sa likod. Agad na sumabog ang malaking bato. Naging alikabok. Ito lamang ang lakas ng isang simpleng galaw. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang narating ko kumpara sa dati kong sarili. Lubos na hindi maikukumpara. Pagbabalik ng 10 siping. Dahil ito ay 10 siping. Kahit na ang bilang ng enerhiya ng espada ay hindi bababa sa libu-libo. Ang 4 na enerhiya ng espada kanina ay gumamit lamang ng maliit na bahagi ng tunay na enerhiya sa loob ko. Kung susukatin ayon sa konsumo na ito, medyo mahirap ang 10 siping. Pero kahit ilang libong espada, walang problema. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang kontrolin ng sabay-sabay ang napakaraming enerhiya ng espada. Ito ay naayon sa kasalukuyang antas ng aking kasanayan. Naniniwala ako na habang tumataas ang aking kasanayan, mas marami pa akong makokontrol na enerhiya ng espada. At meron pang huling teknik ng Wan Jian Gizong. Wan Jian Gi. Pagbubuo ng lahat ng enerhiya ng espada sa isang punto. Bumuo ng isang espada. Kamangha-manghang lakas. Mas maraming enerhiya ng espada. Mas malakas ang epekto. Makamit ang pagbabalik ng 10,000 espada. Ikaw ay labis na natutuwa. Ang pagsasanay na ito ay tumagal ng isang buong gabi. Ang iyong kasanayan ay tumaas na sa 20. Hanggang sa sumikat ang araw. Dito ka lang tumigil. Kinontrol mo ang mga daang daloy ng espada at pinagsama. Nabumuo ng isang napakalaking ilusyon ng mahabang espada na umaabot ng 10 metro. Ang daloy ng espada ay umuugong. Ang daloy ng espada ay umuugong. Ang daloy ng espada ay umuugong. Sa hangin, nagkaroon ng mga alon ng ripples. Itulak gamit ang 2 kamay. Biglang sumabog ang mahabang espada. Tumatakbo patungo sa sumisikat na araw. Hanggang sa mawala sa paningin sa gilid ng langit. Sumasikat ang araw. Dumarating ang bagong araw. Naghahatid ito ng bagong simula. Punong-puno ka ng pag-asa sa hinaharap. Ang proficiency panel talaga ang galing. Hindi ko alam ang inner strength at palm techniques. Kung lalampas pa sa limit, anong sorpresa ang mangyayari? Siyempre, mga bagay pa yan sa hinaharap.
Sa ngayon, pinakamahalaga pa rin ang pagbabalik sa pangunahing espada. Habang naghahanda kang umalis, napansin mong may dumating. Isang silweta na puno ng aura ng isang Diyos ang lumitaw sa harap. Kaninang kahapon lang tayo nagkita. Yung babae na pinaniniwalaan mong si Limo Chao. Huli ka na, binibini. Kung gusto mong makita ang pagsikat ng araw, kailangang mas maaga ka pa. Magpakaayos ka ng loob. Ngayon, ang tanging interes mo lang ay ang martial arts. Lalo na nang lumabas ang 10,000 swords returning to the sect. Nakita ni Limo Chao na nandito ka pa rin. Maliwanag na nagulat siya. At muling sumulyap sa mga butong manok na nakatumpok sa sahig at sa mga pira-pirasong bato sa tabi. Alam na niyang marahil hindi umalis ang taong ito buong gabi. At maaaring nag-ensayo pa siya dito. Sa pag-isip na ito, mas naging malinaw. Na marahil dito ang lugar kung saan madalas nag-ensayo ang kalaban. Pasensya na. Hindi ko alam na dito ka nag-ehersisyo. Hindi na ako babalik dito. Pakiramdam ni Limocho na ito ay teritoryo ng iba. At siya ay pumasok bilang isang mananakop. Kahit na sayang, malawak ang tanawin dito. Maagang makikita niya ang pagbabalik ng minamahal. Pero ang gumawa ng ganitong gawain na parang naninilip sa iba. Talagang nakakahiya. Miss, sinabi ko na hindi ito ang lugar ko. At wala ring nakasulat na pangalan ko. Maaari akong dumaan. Maaari ka ring dumaan. Sige na. Kailangan ko nang umalis. Ang susunod ay sayo na. Bakit hindi mo maintindihan kung bakit palaging pumupunta dito si Limocho? Noong una, hindi naman niya madalas makita dito siya. Pero dahil gusto niya, hindi na rin natin pwedeng sabihin pa. Ngayon, hindi ka gumamit ng lightness skill. Biglang naglaho ang kanyang silhawete at naging isang sinag ng espada. At nawala sa lugar. Pagkatapos muling lumitaw, nasa 50 metro sa ibaba na siya. Ito ay kung paano mo ginagamit ang enerhiya ng espada upang suportahan ang iyong paggalaw. May kaunting kahulugan ng paglipad. Ngunit medyo malaki ang konsumo. Sa ngayon, masangkop ito para sa pagpapakita. Napakaganda ng epekto ng pagpapakitang ito. Si Limo Chao ay nakatitig ng malaki sa kanyang magagandang mata. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi na parang seresa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kamangha-manghang sining ng pakikipaglaban. Pero pagkatapos lang ng sandaling pagkabigla, agad din siyang nakabawi. Dahil ayaw naman ng iba. Si Limo Chao ay ayaw ding pakawalan ang magandang lugar na ito. Umupo siya sa bato. Nakatingin sa malayo. Inaasam ang paglitaw ng taong nasa puso niya. At ikaw, sa araw-araw maraming kailangang gawin. Lalo na sa umaga, kailangang dalhin ang mga nakababatang magkaklase sa klase. Kabilang ang pag-aaral ng mga aklat ng Taoismo at pagsasanay ng Kwanzen Wushu. Kaya't ang bangin sa araw ay pag-ari ni Limo Chao. Pagdating ng gabi, matapos ang isang araw ng abala, iniisip mo na si Limo Chao ay dapat umuwi na. Kaya't nagpa siya kang umakyat sa bangin upang magsanay ng Wanjian Gizong. Hindi mo inasahan na pag-akyat mo ay makita ang pamilyar na likod. Nandoon pa rin ang parehong pwesto. Nandoon pa rin ang parehong posisyon. Kulang lang ang liwanag ng takip silim. Nakita si Limo Chao na lumingon sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay mas nagiging malungkot. Sa tingin mo ba ay nakagambala ka sa kanya? Nagsorry ka. Pasensya na, ginang. Akala ko ay umalis ka na. Wala. Ikaw ang nagsabi. Walang sinuman ang may-ari dito. Sinuman ay maaaring dumaan. Si Limo Chao ay hindi taong walang katuwiran. Sa ngayon, hindi si Limo Chao. At wala rin siyang masamang pakiramdam sa taong ito na pari. Uwi na ako. Tama. Ikaw ba ay isang alagad ng Kwanzen? Tinanong ni Limo Chao nang walang malay. Nang lumabas ang tanong, napagtanto niyang medyo nagkamali siya. Narito tayo sa Zhongnanshan. Sino pa ang maaaring hindi alagad ng Kwanzen? Wala ka namang naramdaman. Nagpakilala siya ng kaunti. Kwanzen. Buong tunay na Yin Zaiping. Yin Zaiping. Tumango si Limo Chao. Hindi na siya nagsalita. Sumipa sa lupa gamit ang kanang paa at lumipad pababa. Tinaas mo ang kilay. Naisip mong walang modo si Limo Chao. Kasi nagpakilala ka na. Hindi siya nagsabi kung sino siya. Kahit na nahulaan mo na ang kanyang pagkatao. Ngunit sa pag-isip, maaaring ito ang aral ng katulong ni Lin Chaoying. Ang mga disipulo ng Gumupay ay likas na may masamang pakiramdam sa mga disipulo ng Kwanzen Jiao. Hindi na nag-isip pa. Nagsindi ng apoy. Nagsimula ka na sa iyong pagsasanay ngayong gabi. Umupo ka sa umaga habang sumisikat ang araw. Harapin ang abot tanaw at iwanan ang iyong sarili. At maramdaman ang kalinawan ng isip at katawan. Matapos ang isang buong gabi ng pagsasanay, umabot na sa 25 ang kasanayan sa pagbalik ng lahat ng espada. Talagang nakamit na ang antas ng maliit na tagumpay. Sa una, inisip na si Limo Chao ay maghihintay hanggang tuluyang sumikat ang araw bago dumating. Akala ko pa naman bagong sikat ng araw. Yung babaeng nakasuot ng puti na nakalutang ang damit ay nandito na. Tungkol sa kanyang pagdating, hindi ka umupo, hindi ka nagsalita. Higit sa lahat, ni hindi mo siya tiningnan. Bagkus, nakatitig ka lang sa ulap sa langit, na nagiging malinaw sa ilalim ng unang sikat ng araw. Wala ring sinabi si Limo Chao. Nakatayo sa tabi habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Dahan-dahan kang bumangon. Akala ko ay darating ang dalaga sa parehong oras tulad ng kahapon. Sa oras na ito lang, sabi mo nga, kung gusto mong makita ang pagsikat ng araw, kailangan mong magmadali. Sabi ni Limo Chao nang walang duda. Napatigil ka, hindi mo na alam kung paano sasagot. Hindi napansin ni Limo Chao na naipit ka sa salita. Nagpapatuloy lang siya sa pagsasalita. Alam mo ba kung sino ako? Sa ilalim ng Mount Zhongnan, libingan ng mga patay na buhay. Wala kang itinago. Diretso niyang sinabi ang pinagmulan ng kabilang panig. Matagal ko nang nahulaan yon. Nagulat si Limo Chao. Tungkol sa libingan ng mga buhay na patay, dapat ay kakaunti ang nakakaalam nito sa Kwanzen Jiao. Swerteng narinig ko itong nabanggit ng guro. Sabi ay tahanan ng isang nakatatandang tao. Tama naman yon. Tiyak na nabanggit ni Qiu Chuji sa'yo. Pero sinabi lang niya tungkol sa isang nakatatandang.
na may malalim na ugnayan sa aming gurong lolo. Hindi na niya binanggit pa ang iba. Ang pangalan ko ay Li Mocho. Kahapon, ipinakilala mo ang sarili mo. Ngayon, ipapaalam ko rin ang pangalan ko sa'yo. Tapos na tayo sa usapan na yon. Ito ay talagang si Li Mocho. Bagamat si Li Mocho sa orihinal na kwento ay pumatay ng marami. Pero siya rin ay matatawag na may tapang sa pag-ibig at galit. Diretso ang kanyang personalidad. Naiintindihan ko na. Salamat ba? Maraming salamat. Ano ang dapat kong pasalamatan? Tumingin si Li Mocho sa'yo nang may pagtataka. Pero sinabi ko lang ang pangalan mo. Anong dapat ipagpasalamat? Salamat sa pagpapalinaw sa atin. Kahapon talagang pakiramdam ko ay may kulang. Ngumiti ka. Hindi ko alam kung anong pinasasalamatan. Pero nasabi na ang mga salita, hindi na ito maibabalik. Talaga namang kawili-wili ka. Si Li Mocho ay naniniwala na ikaw ay iba sa mga kakilala niya. Talagang hindi ka katulad ng mga yon. Kailangan ko nang umalis. Iwanan ko na sa iyo ang lugar na ito. Tumingin ka sa oras. Panahon na para sa maagang klase. Biglang lumitaw ang 4 na talim ng espada. Hinawakan ka at dinala pababa ng pahilig. Mabilis na nawala. Dumating si Li Mocho at umupo muli sa bato. Patuloy na nakatingin sa ibaba ng bundok na nag-isip. Nang gabing iyon, muling umakyat ka sa bangin. Wala na si Li Mocho. Wala ka ring pakialam. Nagsimula kang mag-apoy at mag-ensayo. Pero ngayong gabi, nag-practice lang ako ng 2 oras. Ang natitirang oras ay nakahilig sa puno, nakahinga sa hangin. Bagamat pwedeng palitan ng practice ang tulog. Pero hindi ito kasing epektibo ng tunay na tulog. Pagkalipas ng ilang araw, nakaramdam ka pa rin ng kaunting pagod. Tungkol sa kung bakit hindi ka bumalik sa kwarto kundi nanatili sa bangin. Malamang ikaw lang ang nakakaalam. Kapag naramdaman mong muling lumiwanag ang paligid at bumukas ang mata, ang nakikita mo ay ang paldang sumasayaw sa hangin. Itaas ang ulo. Tiyak na narito na ang dalaga. Hindi ka nakagambala habang nagpapahinga siya. Nakatayo lang siya sa tabi, tinitingnan ang araw na sumisikat sa langit. Hindi ka rin nagsalita. Hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Kung ang kaharap mo ay ang iyong nakababatang kapatid o ang iyong master. Pwede kang magbiro, magpatawa. Pero hindi pa kami ganun ng kalalim ang relasyon ng dalaga. Nilingon ko lang ang ulo. Iniwan mo lang ako mag-isa. Ganun lang. Nananatili kami sa isang unspoken na pagkakaintindihan. Ikaw ang pumunta, ako ang susunod. Ako ang pumunta, ikaw ang susunod. Ang araw sa araw sa bundok ay pag-ari ni Li Mocho. Sa gabi naman ay sayo. At sabay kayong nanonood ng pagsikat ng araw sa umaga. Ganito ang mga araw na ito na tumagal ng mahigit kalahating buwan. Sa umagang ito, ikaw ay katulad ng dati, natapos ang iyong pag-ehersisyo. Umupo sa bato at pinapanood ang pagsikat ng araw. Ngunit ang dalaga ay hindi nagpakita. Ito ay nagdulot sa akin ng kaunting hindi pagkakaayon sa mga umaga. Na palaging nakikita ang dalaga. Pinisil ko ang aking ilong at hindi na ito ininda. Kung darating, kung hindi. Hindi naman ito bagay na kaya kong kontrolin. Tumingin ako sa panel ng kasanayan. Ang kasanayan sa Rian Jin Guzianji ay umabot na sa 52. Kapag umabot na sa 50, bumabagal na ang bilis. Ngunit kahit ganon, ang Ulin Jin Guzianji na hawak mo ngayon ay kayang-kayang tipunin. At manipulahin ang mahigit sa 1,000 espada. Malaki ang iyong lakas. Kung makakaharap mo ang hari ng batas na ginto ngayon, may tiwala kang mananalo ka. Sa pakikipagsapalaran kay Gu Jing o Ouyang Feng, may tiwala kang hindi ka matatalo. Ito ang lakas na dulot sa iyo ng Ozian Jin Guzianji. Kamakailan, sinimulan mong ipasa ang mga gawain ng sekta. Kay Li Zichang at Zhen Zaibing, ang dalawa mong kapatid sa sekta. Mas marami ka ng oras na ginugugol sa Wan Jian Gizong. Kaya bago pa lumubog ang araw ngayon, dala mo na ang isang kuneho papunta sa itaas ng bangin. Akala mo, dahil hindi dumating ang dalaga kaninang umaga, hindi na siya muling magpapakita ngayon. Hindi mo inasahan na pag-akyat mo, nakita mo agad ang pamilyar niyang laylayan ng palda. Nagsasayaw sa hangin. Naguguluhan sa loob. Ngunit hindi mabagal ang kilos. Maayos na nag-aapoy para sa hapunan. Yin Zaiping, alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Hindi inaasahang. Nagsalita ang dalaga. Hindi na tulad ng dati na hindi nagsasalita, hindi nakikialam. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Li Mocho? Pag-ibig. Walang iba kundi ang pagmamahal sa pagitan ng lalaki at babae. Sa panahong ito, tuwing nakikita siya, nakatitig lang sa ibaba ng bundok. Naghihintay pero nauwi sa pagkadismaya. Alam mo rin na naghihintay siya ng isang tao. Sino pa ba? Sino pa? Maliban kay Lan Zhenyuan, wala nang iba. Sa ngayon, hindi ko alam. Hindi mo alam kung mahal mo pa ba ang isang tao sa hinaharap. O kung makakahanap ka ng taong nais mong makasama habang buhay. Sa ngayon, hindi pa ako nakakakita. Bawal ang kasal sa Quan Zhenjiao. Paano mo mauunawaan ang damdamin ng lalaki at babae? Nawawalan ng pag-asa si Li Mocho. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakayanan. Sabi ay 1 buwan lang. Ngayon, halos 2 buwan na at wala pa ring balita. Hindi alam ni Li Mocho kung ano ang nangyari. Buong araw ay nag-isip lang ng mga kalokohan o kaya ay naguguluhan. Kahit ang guro at si Lola Sun ay napansin na ang kanyang kakaibang pag-ugali. Laging nahihirapan ang kapatid na babae na tulungan siya. Niliit mo na ang tao. Hindi ba't nakakita na ng baboy, pero hindi pa nakakita ng tumatakbong baboy? Tila si Anye, Li ay nahulog din sa pag-ibig, bakit hindi mo sabihin? Hayaan mong magbigay ako ng mungkahi mula sa pananaw ng isang tagamasid. Kahit papaano, nagkakilala tayo. Iniisip mo na si Lu Zhenyuan ay gumawa ng bagay na nakasakit kay Li Mochao. Siguradong hindi niya mababago ang sarili niya. Pero kung gagawin niya ang ilang hakbang para makialam, para maiwasan ni Li Mochao na tahakin ang landas na nasa orihinal na kwento. Maganda na rin yun. Walang sinumang ipinanganak na gustong gumawa ng masama. Dahil lang sa mga naranasan nila, nagkaroon sila ng problema sa pag-isip. May mga tao na pinipiling magdalamhati sa sarili. May mga tao na pinipiling gumanti sa mundo. Sa huli, si Li Mochao ay isang kawawang tao rin.
Nais din ni Lee Mo-choo na may makausap tungkol sa kanyang mga alalahanin. Ngunit masyadong bata ang junior sister at hindi niya ito maintindihan. Kung malaman ito ng guro, tiyak na parurusahan siya. Sa magaan na parusa, maaring ipagkait ang kanyang kalayaan. Mapuputol ang kanyang ugnayan sa taong mahal niya. Mabigat at posibleng itakwil siya sa kanyang guro. Ito ang hindi nais makita ni Lee Mo-choo. Ngayon, may handang makinig. Kaya't sinabi niya ito. Sabi niya, aalis lang siya ng 1 buwan. Babalik siya sa akin pagkatapos ng 1 buwan. Ngunit lumipas na ang 2 buwan. Wala pa ring bakas. Hindi ko alam kung may nangyari sa kanya. O kung may naantala siyang bagay. O kahit paman, talagang makinig ka ng mabuti. Pagkatapos pakinggan, malalaman mo na kamakailan ay maraming naiisip si Lee Mo-choo. Kahit ano paman. Hindi sumagot si Lee Mo-choo. Kahit paman. Ano ang nasa likod? Hindi niya talaga hindi naisip. Pero ayaw lang niyang maniwala. Ang agwat ng oras at distansya ang pinakamalaking hadlang sa pagmamahalan. Ginoo, Lee. Nakikita ay totoo. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Sa palagay ko, tingnan mo na. Nagbigay ka ng tumpak na payo. Akala ko pa naman magpapabakuna na. Pero hindi rin naman bobo ang tao. Naisip na niya ang lahat ng posibleng mangyari. Kahit ano pa man ang kalalabasan. Magkaroon lang ng kasagutan sa sarili. Siguro tama ka. Kailangan kong makita ito ng personal. Kailangan ko ng paliwanag. Kahit anong maging resulta, mabuti man o masama. Naging interesado si Lee Mo-choo. Noong una ay nag-aalangan siya. Kung hindi lang ayaw niyang malaman ng guro ang kanyang kalungkutan. Maaaring bumaba na siya noon pa. Ngayon, ang mga salita mo ay parang nagbukas ng kanyang Pandora's box. Hindi mapigilan ang pagnanais niyang bumaba sa bundok. May isa pa akong sasabihin. Sana marinig ito ni Ginang Lee. Alam mo ba kung ano ang mararanasan ni Lee Mo-choo sa kanyang pagbaba? Naiisip lang na para sa isang lalaking hindi siya mahal. Ibibigay ang buong buhay niya. Talagang napakalugi. Minsan lang tumingin si Lee Mo-choo sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin? Huwag sanang mag-focus ang dalaga sa pag-ibig ng lalaki at babae. At kalimutan ang iba pang mga tao na nagmamalasakit sa'yo. Malinaw ang iyong ibig sabihin. Gusto mong ipaalam kay Lee Mo-choo na sa mundong ito, bukod sa pag-ibig ng lalaki at babae. Marami pang mahalagang bagay. Ngunit sa isang sulyap sa naguguluhang mga mata ni Lee Mo-choo, alam mong hindi pa niya nauunawaan ang iyong sinasabi. Ngunit tumango pa rin siya. Bilang tanda na alam niya, umalis si Lee Mo-choo. Hindi alam kung kailan sila muling magkikita. Ano kaya ang magiging eksena sa muling pagkikita? Maaari pa bang maging katulad sila na ngayon? Na parang pagkakaibigan ng mga Ginoo, malamig na parang tubig. Naging handa na ang kuneho. Ngunit hindi ka agad kumain ng hapunan. Nakita ba ng nakatatanda ang lahat? Kung gutom ka naman at hindi ka magdadalawang isip, may har dito sa nakababata. Kahit na ikaw lang mag-isa sa tuktok ng bangin. Alam mong may tao sa paligid. At isang eksperto pa. Isang eksperto na hindi hamak sa Ouyang Feng at Gu Jing. Swerte ni Wang Chongyang. Hindi gaanong magaling ang mga estudyante niya. Ngunit ang kanyang apo ay may potensyal. Isang babaeng nakasuot ng pulang balabal. May puting buhok na lumitaw sa bangin na parang malamig na hangin. Walang kahit anong ingay na ginawa. Makikita ang galing ng kanyang kung paano siya lumipad. Si Lin Chaoying na tagapaglingkod. Nang makita kita sa unang pagkakataon, alam kong ito ay isang likas na kakayahan. Ngunit kahit na siya ay pumuri sa'yo, hindi naman niya gaanong pinahahalagahan ang iyong mga guro. Medyo hindi ka masaya sa loob mo. Mga disipulo ng mga nakatatanda. Katulad din ng mga nakatatanda sa lumang libingan. Nagalit ang katulong ni Lin Chaoying. Mga nakatatanda sa lumang libingan. Kapatid sa libingan. Sinasabi lang ba niya na siya ang sariling amo? Paano naging magkaibang mag-ama ang sariling disipulo at amo? Pareho. Dahil sa pag-ibig na nakakaapekto. Pareho lang. Galit ng alalay ni Lin Chaoying. Yung sariling disipulo ang walang silbi. Ano pa ang magagawa niya? Hindi na natin maipagpatuloy ang usapan na ito. Dahil alam na ng nakatatanda ang balak ni Lee. Naghahanda ka bang pigilan siya o hayaan na lang? Bakit ko siya pipigilan? Ito ang pinili niyang daan. Kaya't dapat siyang magpatuloy. Kahit ano pa ang kalalabasan, mabuti man o masama. Hindi mo masisisi ang iba. Tama nga. Walang mali sa iniisip mo. Walang balak ang katulong ni Lin Chaoying na hadlangan. Hindi ka ba nag-aalala na si Yan Ye? Lee ay makakasama ng maling tao. Dapat mong malaman na ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan. Nasabi ko na ang mga salitang ito sa kanya. Nakapagsabi na rin ako sa kanya. Kung ayaw niyang makinig, tanggapin mo na lang ang anumang magiging resulta. Habang nagsasalita, biglang nagbago ang tono. Lokal na daan. Maliit na daan. Bakit ka sobrang nag-aalala sa kanya? Hindi ka ba nahulog sa kanya? Nagsasabi ka lang ng biro, senyor. Ganap na pagbabawal sa kasal. Mas alam mo kaysa sa mga nakababata. Umiti ka ng walang pakialam. Lee Mo-choo, hindi ka natatatakot. Ang kinatatakutan mo ay ang kanyang batang estudyante. Hindi ko akalain na isa ka rin ganitong uri ng tao. Tulad ng iyong guro. Hinaplos mo ang iyong ilong, hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Nasa lugar ang katayuan ng tao. Dahil sa relasyon ng Gumupay at ng guro na si Wang Chongyang. Ano man ang ayusin, walang problema. Ako'y isang estudyante lamang. Hindi ko kayang makipag-usap tungkol dito. Maliit na monghe. Mukhang may pagkakataon ka. Nais kong ipaalala sa'yo. Ang salitang pag-ibig ay hindi nakakapinsala. Huwag itong mahawakan. Nakita ng katulong ni Lin Chaoying ang iyong pambihirang talento. Nasa murang edad ay nakamit mo na ang antas ng likas na kakayahan. Kaya't siya'y nagkaroon ng paghanga sa'yo. At ibinahagi ang mga pananaw ng kanyang amo sa'yo. Salamat sa iyong payo, nakatatanda. Bilang nakababatang henerasyon, ito'y aking tatandaan. Nararamdaman mo na ang katulong ni Lin Chaoying ay talagang para sa iyong kabutihan. Sa puso, ikaw ay nagpapasalamat. Matapos sabihin ng katulong ni Lin Chaoying ang mga salitang ito, siya ay umalis. Umalis na walang ingay. Tulad ng pagdating niya, tumingin ka sa kuneho sa iyong kamay na halos malamig na.
Agad mong pinabilis ang proseso at pinasok ito sa iyong tiyan. At simulan ang pagsasanay ngayong gabi. Pagdating ng umaga sa pagsikat ng araw, talagang hindi na bumalik ang dalaga. Hindi mo na rin ito inisip ng mabuti. Tumayo ka at umalis. Pagbalik mo, may isang kapatid na disipulo na nagulat na hinahanap ka ng guro. Dala ang mga katanungan, nagpunta ka sa Chongyang Palace. Ayon sa iyong kaalaman, hindi ba dapat ay nag-iisa ang guro na si Qiu Chuji? Ano na naman ang malaking bagay na kailangan siyang lumabas para asikasuhin? Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa pag-angat sa antas ng Xiantian? Guro, hinahanap niyo po ako. Sa Chongyang Palace, si Qiu Chuji lang ang naroon. Para sa iyo ito, Zaiping. May isang bagay na labis kong ikinalulungkot bilang iyong guro. Ang mukha ni Qiu Chuji na bahagyang may edad ay puno ng pagsisisi. Kumindat ka. Hindi ko alam kung anong eksena ito. Sa panahong ito, normal ang lahat sa Quan Zhenjiao. Walang nangyaring masama. Bigla kang tinawag para humingi ng tawad. Medyo naguguluhan ka. Guro, saan nagmula ang iyong pagdaramdam? Malalim na huminga si Qiu Chuji. Pagkatapos ay sinabi niya sa iyo tungkol sa kanila. Na nagtago sa likod mo at pumunta kay Master Yideng para humingi ng prenatal na kasanayan. Akala mo noon na siguradong sigurado na ang lahat. Pero tinanggihan ni Master Yideng. At may sapat na dahilan. Ito ang hiling ng kanilang guru na si Wang Chongyang. Na ayaw niyang ipasa ang prenatal na kasanayan. Kaya pinayuhan si Master Dingzi na huwag ibalik ang Xiantian Gong sa Quan Zhenjiao. Ito ang dahilan. Hindi nakuha ang Xiantian Gong. Bahagyang bumuka ang iyong bibig. Nakatitig ka ng walang kibo kay Qiu Chuji na puno ng pagsisisi. Puno ng damdamin ang iyong puso. Hindi ko akalain na ang guro ay gumawa ng mga bagay na ito para sa akin sa likod. Sa oras na ito, naisip mo rin yon. Sinasabing ang Xiantian Gong ay nangangailangan ng katawan ng isang bata upang mahasa ito. Kaya't ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Wang Chongyang si Lin Chaoying ay ito. Guro, huwag kayong makaramdam ng pagkakasala. Hindi na kailangan ng estudyante ang Xiantian Gong. Mayroon na akong solusyon. Tingnan ninyo. Itataas mo ang iyong kanang kamay. Ang lakas ng espada ay kusa ng lalabas. 1, 2, 3. Hanggang sa 20 talim ng espada ang umiikot sa paligid ng dalawa. Hindi masyadong malaki ang espasyo sa silid. Hindi na may daragdag ang talim ng espada. Dito na nagwakas. Nakatitig si Qiu Chuji ng malaki ang mga mata. Nagpakita ng mas labis na pagkabigla kaysa noong una niyang nalaman na ang kanyang disipulo ay may likas na kakayahan. Mas nagulat pa siya. Ito ba ay lakas ng espada? Ang daming lakas ng espada. Hindi naman bago kay Qiu Chuji ang lakas ng espada. Kaya niyang maglabas ng lakas ng espada. Ngunit sa ganitong dami ng lakas ng espada, ito ang unang pagkakataon na nakita niya. At saka, ang mga sinag ng espada na ito ay hindi walang kontrol. Maaari lamang itong tumama sa isang direksyon. Hindi rin ito nakatuon sa espada, kundi maaari itong manipulahin ng libre. Patuloy itong umiikot sa paligid ng dalawang tao. Sa simpleng pagtingin, mararamdaman mo na bawat sinag ng espada ay napakatalim. Hindi ito mas mababa kaysa sa mga sinag ng espada na nakita ko noon. Kahit mas mahusay pa. Walang pagdududa si Qiu Chuji na ang mga sinag ng espada na ito kapag tumama sa katawan ay magdudulot ng napakalaking pinsala. Mula nang sabihin ng guro sa kanyang disipulo na wala tayong likas na kakayahan, nagsimula akong mag-isip na bumuo ng bago, na angkop para sa aking sariling sining ng pakikidigma. Ito ang naging resulta ng disipulo sa nakaraang panahon. Sa katunayan, ang 20 sinag ng espada na ito ay isang maliit na bahagi lamang. Ang limit ay malayo pang mas mataas dito. Sinasabi mo lang yan para alagaan ang sensitibong puso ng master mo. Zaiping, talagang ikaw ang tunay na henyo. Kahit si Gujing ay malayo sa iyong antas. Tanging si Huang Yaoshi, ang may-ari ng Taohua Island, ang maaaring makipagkumpetensya sa iyo. Si Qiu Chuji ay nanginginig buong katawan. Sobrang naiinip at sabi. Hindi siya maiiwasang maging emosyonal. Ano ang ibig sabihin ng iyong mga kilos ngayon? Ibig sabihin nito ay ikaw ay magbabayad sa pagkawala ng Kanzen School ng kanilang innate skills. Pupunan mo ang pundasyon ng Kanzen School. Ikaw ay disipulo ng Kanzen School. Sa hinaharap, ikaw ang magiging leader ng Kanzen School. Ang iyong sariling sining ng pakikipaglaban ay tiyak na mananatili sa Kanzen School. Batay lamang sa kasalukuyang ipinakitang bahagi. Maaari nang isipin kung gaano kahanga-hanga ang magiging resulta ng espada pagkatapos itong makumpleto. Ipinakalat mo ang enerhiya ng espada. Madali at may kumpiyansa kang sinabi. Kaya, guro, hindi na kailangan ng ibang mga kasanayan ng disipulo. Ito ang pinakaangkop para sa disipulo. Hindi mo na kailangang humingi sa iba. Si Qiu Chuji ay nag-isip pa kung paano matutulungan ang disipulo na makahanap ng aklat na angkop. Ngayon, huwag ka nang mahirapan. CJ, ayos. Sa ngayon, mukhang may malaking potensyal ang iyong disiplina. Ganoon ba? Sa mga susunod na araw, huwag mong alalahanin ang mga gawain sa loob ng paaralan. Hayaan mong siguro Wang Chui ang bahala dito. Karamihan sa mga nakaraang panahon, siya rin ang namahala. Hayaan si Zaibing, si Zai Chang at si Zai Jing na tumulong mula sa tabi. Ikaw na lang ang mag-focus sa paglikha ng metodong ito. Hindi mo rin naman ito tinanggihan. Saktong magkakaroon ka ng mas maraming oras para sanayin ang iyong kakayahan. Si Qiu Chuji mismo ang naghatid sa iyo mula sa Chongyang Palace. Pagkatapos ay natagpuan niya si Wang Chui na nag-iisa sa kanyang pagninilay. Nabigla si Wang Chui sa pagkaabala sa kanyang pagninilay. Nang marinig ang mga tagubili ng aking mahal na nakatatandang kapatid. Parang, nagtatawanan ka sa akin, na may ganitong ekspresyon. Sa wakas, bumalik na ang aking mabuting pamangkin at may nag-asikaso na. Tapos gusto mo akong lumabas. At pinapapahina mo pa ang pamangkin. Nasa antas na siya ng likas na kapangyarihan. Epektibo ba ang pag-isa? Pagkatapos, si Qiu Chuji ay nagsimulang ibigay sa iyo ang lahat ng kanyang nakabigla.
Na utak at puso, buong buo sa kanyang nakababatang kapatid na guro. Nang marinig ni Wang Chui na ang kanyang pamangkin ay nakalikha ng isang kasanayan na makakalikha ng espada mula sa walang at magamit ito parang bahagi ng katawan. Buong katawan niya ay nagduduling. Kasunod niyon ay ang matinding kasiyahan. Dahil sa sobrang tuwa, nagkamali siyang lumabas sa lugar ng pag-isa. Tinanggap na niya ang mga gawain sa loob ng paaralan. Pagkatapos niyang mapagtanto na niloko siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Xiao, wala na siyang magagawa. Walang magawa. Para sa kinabukasan ng Zen sect, si Wang Chui ay napilitan na magpanggap na hayop at magtrabaho ng may luha. Hindi mo alam ang mga ito. Ngayon, gusto mo lang mapabilis ang pagbabalik ng Wan Jian sa kanyang pinanggalingan. Ang kasanayan ay umabot sa 6 na po. Naway makababa na sa bundok. Dahil si Limok Chow ay umalis sa malayo. Kaya ngayon ay tahimik ang bangin sa araw. Maliban sa paminsan-minsan na bumabalik ka para kumuha ng supply. Nakatira at kumakain ka sa bangin. Akala ko sapat na ang 1 buwan para maibalik ang lahat ng espada. Umabot sa 6 na po. Ngunit hindi ko inasahan na sa loob ng 1 buwan, umabot lang ito sa 58. May kulang pang 2 punto sa layunin. Alam mo, ang 2 puntong iyon ng kasanayan. Maaaring mangailangan ng kalahating buwan para maabot. Ngunit ang 58 antas ng kasanayan ng One Giant Gizong ay nagbigay na sa iyo ng sapat na sorpresa. Sa kasalukuyan, hindi isinasaalang-alang ang kontrol. Maaaring umabot ang bilang ng mga espada sa 4,000. Ngunit kung nais mong kontrolin, 2 lamang ang kailangan. Kapag mas marami, mawawala ang kontrol at magiging kalat ang enerhiya ng espada. Maaari rin itong masaktan ang mga inosenteng tao. Ngunit sa tingin mo, hindi kinakailangan ang ganitong dami sa pakikipaglaban. Dapat mas bigyang pansin ang kalidad ng enerhiya ng espada. Kaya't sa panahong ito, patuloy akong sumusubok na gawing mas puro ang enerhiya ng espada. Mas matalim. Matapos makuha ang Wan Zhao Gizong, ipinagtabuyan mo na ang orihinal na espada ni Pizhao. Bagaman ang espadang iyon ay may tuturing na dekalidad. Ngunit hindi ito isang mahiwagang sandata. Ito ay espada lamang ng pangunahing disipulo ng Quan Zhenjiao. Ngayon ay mayroon ng One Giant Gizong. Hindi na ito kailangan. Akala ko ay maaari na akong magpatuloy ng tahimik sa pagninilay sa tabi ng bangin. Ngunit hindi ko inisip na 1 buwan at ilang araw pa lang ang nakalipas. At bumalik na ang batang babae. Na umiiyak. Napakalungkot. Ang unang sinabi ng batang babae nang bumalik siya ay nagpatigil sa'yo. Bakit ka nandito? Kumakabog ang iyong bibig. Hindi ka sumagot. Maingat na tumingin sa paligid. Walang nakita na hinahanap. Anong hinahanap mo? Kitang-kita na hindi maganda ang mood ng babae. Sobrang hindi maganda. Pwede ngang sabihin galit na galit. Sa mga salita niya ay hindi magalang. Makikita mo sa itsura niya na kahit ano paman, nangyari na talaga. Nakita na ang mga bagay na dapat at hindi dapat makita. Hindi naman siya nagmamalasakit sa kanyang walang pakialam na tono. Hinahanap ko kung saan nakasulat ang pangalan mo dito. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Noong una tayong nagkita, akala ng babae na ang lugar na ito ay iyo. Bagamat nalungkot siya. Pero magalang pa rin siyang nagpakita na hindi na siya babalik. Noong panahon, sinabi mo na walang nakasulat na pangalan dito. Sino man pwedeng pumunta. Kaya nga nasabi mo ang ganito ngayon. Galit na galit si Limocho. Hindi mo ba nakikita na sobrang nasasaktan siya? At ganito pa ang trato sa sarili niya. Noong una, magalang siyang tao. Tunay ngang tama ang sinabi ng master. Walang mabuting lalaki.